Alam mo, para magiging kakaiba ang dating nito. Ilan ba mga babae ang nanonood sa atin? Medyo marami-rami din. Pero kadalasan mga lampas, 6 na po na ang edad nila sa channel ko. Sige. Sige. Ayos lang. Ayos mga kaibigan, welcome ulit sa isang espesyal na edisyon ng Behind the Boom Podcast. Episode 4 kasama ang napaka-espesyal na panauhin, si Mr. Stu mismo mula sa Skyfox. Kumusta Stu? Kaya diretso na tayo, pwede mong ikwento kung paano ka nga ba nagkaroon ng trabaho bilang piloto ng helicopter para sa isa sa pinakamalalaking news organization sa bansa. Hindi ganun kadali, hindi lang basta apply tapos tatanggapin ka agad. Wala lang yun. Nakakatawa kasi agad mo sinabi, parang behind the boom agad, di ba? Tapos tinatanong ko lang, pare, ano talaga pangalan mo? Sinasabi ko sa iyo, Pistol, Alex. Nakikipag-usap lang ako kay Alex pagdating ko dito. Sobrang fan ako, matagal ng taga-subaybay, sobrang fan ng Pepe Stowing. Kung nakikinig ka sa akin sa internet, malamang alam mo na yon. Hindi na yon sikreto. Pero alam mo, parang nag-uusap lang tayo doon at parang alam ba ng lahat kung ano ang boom? Ibig mo sabihin, para lang ba talaga ito sa mga nasa towing? Sigurado ako na kapag sinabi kong boom truck, alam mo na gagamitin natin yon. Kasi doon ako nagsimula. Ako ang nagmaneho ng boom truck noon. Hindi pa ito tow truck, literal na boom truck talaga. Sa tingin ko, original, itong ginawa para bunutin ang mga tuod sa lupa. Pero ginawa na lang nilang tow truck. Pero, alam ba ng iba kung ano yung isinasabit nila sa likod ng boom o parang? Sa tingin ko, sinuwerte ako dahil may established na akong audience, mga 300,000 sa YouTube. Alam mo, lampas kalahating million na followers ko sa lahat ng social media. Sige. Madali akong lumipat pero kung magsisimula ako ulit, siguro hindi. Pinaglaruan namin ng fans ko ang mga ideya tulad ng on the hook at off the hook. Alam mo, Gaya ng hook. Maganda yon. kung gagawin mong pakalahatan gaya ng sabi mo, di malinaw ang pamagat para sa mga tao sa Apple, Spotify at iba pa. Ang Behind the Boom pwedeng tumukoy din sa movie studio. Pero si Mike, Sa tingin ko madali lang ang paglipat at umaasa ako sa tulong ng mga bisitang tulad mo. bago ako sumakay sa helicopter, isa akong stringer. Hindi ko alam kung alam ng mga tao. Alam mo yon, isa na naman yan sa mga termino. Parang, alam ko kung anong stringer. Lahat ng nasa industriya ko, alam kung anong stringer. Alam mo kung anong mga stringer, di ba? Kasi sigurado akong nandoon ako. Sanay na sanay kami sa kanila. Hindi, pero ako. Kasi parang lahat sila ay nagmamaneho ng Dodge. Bakit hindi? Wala na ako sa pelikula. Oh, kung nandun ako, baka nagmamaneho rin ako ng Dodge. Ayos lang sa akin yon. Hindi ko alam kung magiging kasing baliw din ako. Pero nung nandun ako, Astrovan ang gamit namin, di ba? Sa totoo lang, nung araw, Astrovan talaga, maniwala ka sa akin, pwede ba kaming magmura dito, di ba? Oo, syempre, sige. Alam mo, binubugbog talaga namin yon kasi, alam mo, hindi naman sa amin yon, sa iba yon. $60 kada gabi ang bayad sa akin para magtipon ng balita na gustong-gusto ko. Hindi ako nagrereklamo. Gusto ko talaga to. Hindi ito trabaho para sa akin. Alam mo, sabi ka kung nandito, stringer ako noon. Nasanay agad ako. Parang pato sa tubig. Pero pare, itong mga van na to ay may 300,000 milya na tinakbo. Ikaw, at maniwala ka sa akin kapag sinabi ko sa iyo, nakaupo ka dyan sa downtown Los Angeles. Alam mo yon, nakalabas sa mga paa mo sa bintana, gabi na, may tambak ka ng mga scanner, tapos bigla mong maririnig kung ano man yon. Alam mo yon, hindi pagbigay daan. Alam mo yon, dumarating na ang bumbero ng lungsod. Padalhan nyo pa kami ng 3 batalyon, tapos doon pala tayo pupunta, di ba? At ito ay, alam mo yon, bago pa mag 2,000, alam mo yon, kinukuha mo pa ang Thomas Guide, alam mo yon, hinahanap mo pa. At ikaw, parang alam mo na rin kasi ito ang trabaho. Alam mo yon, kailangan mong pumunta doon. Kaya, alam mo yon, parang nandito ka sa, alam mo yon, 63, sa tako naman, nasa downtown ako. Kailangan kong dumaan sa The 10 at pumunta sa Venice. Alam mo na, lahat ng, alam mo na, tama. At minsan, may kasama kang tao, tapos siya naman ang magsisimulang maghanap. Pero, ang sinasabi ko, sisimulan mo na yon at apak ka na sa gas, tapos umaandar ka na, di ba? At pagkatapos, alam mo, gusto ko talaga yung trabaho. Parang unti-unti akong lumayo sa pagtatrabaho kasama ang iba. Itong taong to, isa to sa mga bagay na yon. Parang tatay mo lang. Alam mo yon? Binigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi naman niya ako kilala noon. Nagpunta ako doon para sagutin ang ad na naghahanap ng news reporter. Hindi ito sa recycler. Hindi ko alam kung alam nyo pa, pero dati sa recycler talaga yon, di ba? Sabi ko, news report parang cameraman. Yun ang nakalagay doon.
At hindi rin naman nila alam kung sino ako. Anong taon yun? Parang siguro mga siyamnaput apat yon. Siyamnaput, apat yun? At alam mo yun, basta pumunta lang ako tapos siya parang, Alam mo, ang tanging karanasan ko noon ay kakalabas ko lang ng art school at nung nag-aaral pa ako ron. Gusto ko talaga sobrang interesado ako sa breaking news. Dati ako nakatira sa Florida. Alam mo, nung nagsisimula ng gumamit ng handycam ang mga bumbero. At parang, alam mo yon, yung mga pamamaril at yung mga kagat ng aso, parang malaking balita yun noon, yung mga pag-atake ng aso. At alam mo, nandun ang mga bumbero, mga paramedic, at nagre-record sila ng video, tapos ibinebenta nila ang mga tape na yon. At nakikita ko yung mga footage na yon, pati na rin yung mga sunog at iba pa. At parang alam ko na agad, gets mo, alam ko na parang gusto ko rin gawin yon, alam mo yon. Nung panahong yon, alam mo, parang magbumukha akong ilang babae ba ang nanonood ngayon? Marami, pero kadalasan, lampas 6 na po ang edad sa channel ko. Ayos lang, wala masama. Gusto ko rin, 50 na ako, malapit na mag-6 na po. 58 na ako. Alam mo, nung panahon na yon, ginawa ko, nilisan ko ang lahat, iniwan ko ang lahat. Alam mo, pinag-uusapan lang namin yan kanina, parang eto ko ngayon sa Florida. Nagtatrabaho ako sa construction, mahilig ako sa mga kotse. Kaya, alam mo, ang asawa ko noon, sinuportahan naman niya ako, parang bahala na. Hindi ko binigo ang sinuman pagdating sa pera. Lagi akong tagapagtaguyod ng pamilya. Kaya, nagbukas ako ng sarili kong shop. Magtatrabaho ako sa construction sa araw. Nagpapatakbo rin ako ng mill noon. Pagkatapos, pupunta ako sa shop ko at gagawa ako ng mga kotse. Bumibili ako ng mga sirang sasakyan at nire-rebuild ko sila. Nangyari ito bago lumabas ang mga issue sa titulo. Maniwala ka, hindi ako kasali sa problemang yon. Kabaliktaran ako dati kasi inis ako sa mga nag-aayos lang basta ng kotse o naglalagay ng bondo. Pero sa totoo lang, ginagawa ko noon ang lahat ng yon at pinapanood ko pa. Tapos naisip ko, 22 lang ako noon. Alam mo yon, 22 taong gulang ako at parang pinapahirapan ko lang ang sarili ko. At hindi lang yon, parang ayoko na lang talagang gawin. Pagod na ako. Alam mo yon, tatay na ako ng 2 noon. Ang panganay kong anak na babae ang mundo ko. Tuwing weekend, sumasama siya sa akin sa shop. Kami ang nagdadala ng mga pyesa at iba pa. Kasama rin namin noon ang bunso kong anak. At saka nakita ko ito, iniwan ko na lang lahat. Iniwan ko ang bahay. Ibig kong sabihin, hindi ko naman iniwan ang asawa ko. Pinag-usapan namin yon. Bumalik siya sa California. Dinala niya ang mga bata. Nag-aral ako sa art school. Tinawag ko itong 4 na taong bakasyon. At alam mo, magiging tapat ako sa'yo, kalokohan talaga ang art school. Oo, natutunan kong gamitin ang camera. Kaunti lang natutunan ko sa pag-edit. Pero madalas akong nag-party, lumalabas at tumatambay. Hindi to yung tipong kilala ko si Brian or si Marilyn Manson na papasok at sasabihin, "Uy, Stu!" Parang naging groupie ako. Lagi akong tumatambay kasama siya at mga spooky kids kina Danny. Sobrang hilig ko talaga noon sa music scene. Isang araw naisip ko na hindi ko na kaya. Sobra na, hindi na responsable. Kaya bumalik ako sa construction dahil yun ang alam ko. Dumating siya isang araw. Well, hindi naman siya basta dumating. Ako ang nagbayad ng ticket, dumating siya. At kapag sinabi kong siya, ang asawa ko ang tinutukoy ko. At hindi, diborsyado na kami. Diborsyado na kami. At basically, sabi niya, alam mo, dapat subukan nating ayusin to. Alam mo, paano kung bumalik ka ng California? Alam mo yon? Sinabi ko na, pag-iisipan ko. Pagkalipas ng 1 o 2 linggo, tumawag siya ulit at sinabing seryoso siya at gusto niyang magkabalikan kami. At sabi ko, sige, nilagay ko lahat ng gamit ko sa pickup truck ko. Doon ko nalaman na 74 yon at umalis na ako. Panahong, may cellphone na, pero wala pa akong sarili. Naalala ko, nasa Pensacola ako malapit sa Tallahassee. At huminto ako, alam mo yun, sa gasolinahan. Siyempre, hindi pa kayo ganun katanda. At huminto ako malapit sa payphone. Inangat ko yung handset ng payphone, na-dial ako. At sabi ko lang, hey, papunta na ako, babe. Pauwi na ako pabalik ng California. Talaga? Oo, talaga. Binabagtas ko ang panhandle. Aakyat na ako sa Interstate 10. Saan ka titira? Sabi ko, bala kong tumira sa inyo. Sabi niya, magagalit boyfriend ko. Sabi ko, kailangan kong magdesisyon. Kaya bumalik ako sa California.
Doon ako napasok sa pagbabalita. Heto ka na. Alam mo, dumating ako at siguro, alam mo, nakatadhana talaga. Kailangan lang talagang mangyari. Pero oo, balik tayo sa mga kotse. Oo, meron kami noon. Meron kami mga van. Nung ako na ang gumagawa, nung sa akin na lahat, may taho ako. Bago pa yun noon. At alam mo, parang katulad din ng mga tow truck mo sa isang banda. Alam mo, kailangan mo talagang i-customize yon. At nung ginagawa ko yon, tulad ngayon, mga stringer, isa lang yan, isa sa mga ito, tapos ilang scanner at magandang kotse. At isang gimbal, yung handheld na gimbal. O, handheld na gimbal. At yun lang ang kailangan mo. Nung ginagawa ko yon, tingin ko bandang dulo na yon. Meron akong ganito. Alam mo, lahat ng camera guy dyan, siguradong mapapamura. Pero ito ay beta. Sony 400 ito. Beta camera siya. Dati, nasa 60,000 ang presyo ng mga yon. Sa panahon ko, mga 20,000 lang at konti pa ang binayaran ko. Tama? Yun ba yung nilalagay sa balikat? Oo. Oo, nilalagay sa balikat. Mahal din ang lente, 20,000. Kailangan mo pa ng deck para madalang footage sa istasyon. Kukunan mo ng video, kukunin ng deck, pupunta sa likod ng taho at ilalagay sa beta machine. Hindi ko tinutukoy yung Betamax na nasa bahay mo. Parang lahat ng makinang yon, tulad ng iba pa, makakakita ka sa eBay na kailangan ayusin, pero may kakilala kang mag-aayos para sa'yo. At meron kang inverter at meron kang, ano nga ulit, yung mga gel pack na yon, yung mga yon. Mga lumang marine na baterya, tingin ko meron pa rin na yon at nagsisimula sa O. Sigurado akong meron kayo sa mga truck nyo. Doon sa mga marine na baterya. Oh, parang yung dilaw, Optimus, no? Oo, yung Optimus, tama? At meron ka parang yellow tops, yun yung mga astig. Kailangan mo yung red tops, oo, yung yellow tops. Anyway, may dalawa ako naka-series nun at extra alternator pa. Alam mo yon, ginagawa mo lahat ng ganito. Custom talaga, di ba? Pinapapatakbo mo yung inverter na parang sa mobile home talaga. Dahil kailangan mo, ano nga ba yon? 4-5 deck, isang monitor, isang time-based corrector para, alam mo yon, yung bagay na naglalagay ng maliit na marka sa video mo. Kasi kailangan mo malaman na yun, di ba? At lahat ng to noon pa to. Ngayon, ganun na lang kadali. Ngayon, ganun na lang kadali. Alam mo, Napaka-interesante. Sa huling podcast, napag-usapan namin kung paano habang umuunlad ang teknolohiya sa industriya, tinitingnan mo pa rin yung lumang remote. gustong gusto ko yung bagay na yun. May wireless na ako, pati lahat ng teknolohiya na yon. Tulad doon sa industriya mo, sa unang bahagi ng dekada 90, wala pang GPS sa cellphone ninyo. Wala. Wala kayong ganun, may 4 na kika na sa bulsa mo. Lahat ng kakaibang bagay na yan. Kaya kami nag-uusap, yun ba ang dahilan kung bakit madalas na aksidente ang mga trucker? Kasi mas madali nang makapasok at kaunti na lang ang kailangang kasanayan tulad sa industriya mo. Sa palagay mo ba mas madali na ngayong pumasok sa larangan ng balita kaysa dati na walang mapa, direksyon at kailangang buhatin lahat ng gamit? Baka noon mas mahal pa. Ngayon, kahit sino basta may iPhone, maliit na mic at konting editing sa Photoshop at DaVinci Resolve, pwedeng magmukhang napaka-professional. Oo, tama. 100%. Isa yan sa mga bagay na kailangan kong ingatan dahil nagtatrabaho pa ako sa industriya. Oh, pero ganoon talaga. Ayaw mo man, pero totoo, lahat gusto ng mas marami kapalit na mas kaunti. Sabi ko nga, nagtatrabaho kayo para sa sarili nyo, sa sariling paraan. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan ko na negosyo ng pamilya yan. Pero wala namang korporasyon na nagtatanong kung bakit ganitong gasolina ang gamit at bakit ito tumatagal. Bakit ka bumibili ng mamahaling gulong? Wala namang nagtatanong sa inyo, di ba? Kasi alam nyo na, makakabuti yan at gusto nyong alagaan ng negosyo. Ang korporasyon, gusto nila lahat ng bagay ay mas mura. Gusto nila ng parehong bagay pero mas mura. At yan ang nangyayari ngayon sa negosyo. Nang pumasok ako sa totoong balita, balita talaga, hindi bilang stringer. Nakakausap ko yung mga mas matatanda sa akin at sinasabi nila, oo. Dati, umiikot kami gamit ang van at may field producer kami, sound guy, camera guy, at yung talent, di ba? Ngayon, may camera ka na lang. Karaniwan niya yon, may camera person at talent. Pero ang camera person din ang nag-e-edit. Hindi lang basta nagre-record ng tape, kailangan din nilang buuin ang kwento. Tama, at ngayon, gaya nga nasabi mo, gamit ang mga cellphone na to.
Alam mo, tulad ng kapag gumagawa ako ng mga maliit kong segment, yung, alam mo na, sa 11:00 ng umaga, alam mo, ako sa LA, di ba? Ha? Magandang araw, magandang araw. LA, good day LA Plus. Sige. At ako, at kung nanonood kayo, panuorin niyo yung show. Magandang pampalipas oras yon. At baka mahumaling ka pa. Pero hindi yan bayad na patalastas. Totoo yan. Kung hindi ko gusto, hindi ko sasabihin kahit ano. Anyway, lagi akong kumukuha ng litrato at nagvi-video kapag nasa restaurant o may gagawin akong ipopost o bibigyang diin. At pinapatugtog nila yon at makikita mo, alam mo, 4K ang bagay na yan. Alam mo, 4K yan. At tinitingnan yun ng mga corporate at parang, bakit pa tayo kumukuha ng, alam mo, cameraman at alam mo, microwave guy at lahat ng to. Pwede ko naman sabihin sa batang reporter, alam mo yon, yung 20 anyos, kunin mo yung teleponyo mo, bumili ka ng tripod at gawin mo yung stand-up mo at i-edit mo. Tapos, may package ka na. At alam mo, maraming tao sa industriya ang natatakot dyan. Ayaw nila yon. Nagiging laos ang ilang trabaho. Ginagawang laos ang mga trabaho. Parang sinasabi mo, binababa ba nito ang pamantayan? Oo, pinapababa nito ang hadlang para makapasok. Oo, yun nga. Alam mo, yun ang totoo. Kailangan ko maging tapat. Alam mo, hindi ko masabi ng oo at hindi ko rin masabi ng hindi. Kasi kailangan mo talagang may talento para magawa yon. Talento, tama. Hindi porket kaya mong lumabas sa telebisyon o dumating sa sunog, ibig sabihin, marunong ka ng magkwento. Oo, totoo. Lagi naming pinag-uusapan kung gaano nakarami ang tao sa larangan namin. Nasa taas ka, kita mo ang iba't ibang kumpanya. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa namin. Hindi porket bumili ka ng rotator, yung mamahaling 50 tonelada, marunong ka na agad. Sila pa rin ang tinatawagan sa mga insidente. May isang kumpanya kami, hindi ko nababanggitin ng pangalan, pero inaabot sila ng 8 o 9 na oras sa mga trabaho na kaya naming tapusin sa mas mababa pa sa isang katlong bahagi ng oras na yon. Pinapanood kita, Alex. Oh. Pare, sobrang hina ko talaga sa mga pangalan. Wala kang ideya. Napanood kita doon. Hindi ko alam kung saan yon, pero may buhangin sa highway. Mainis ako nun. Sabi ko, ano ba pare, anong ginagawa mo? Wala namang laman yung bagay, nakatagilid pa. Parang, Ni-live stream ko yon, oo. sabi ko, anong ginagawa mo? Dumating pa yung CHP at pinagalitan kayo. Iniisip ko rin parang, ano? Basta naiinis ako. Naiinis talaga ako. Hindi naman ako kasali doon, pero naiintindihan ko. Gets ko. Nung stringer pa ako, pupunta kami sa mga eksena, pero sinasabihan kami ng pulis na hindi ka pwedeng nandito. At alam mo, may iba pa akong mga kumpanya at sasabihin ko ang mga pangalan nila. Gabi yon, hindi naman masama ang night vision. City Copters. Oo. Sisigawan at awayin pa nila ang mga pulis. Ako, mas pipiliin kong maghanap ng ibang paraan para makapasok. Kukunin ko ang camera ko, babalik sa van, titingnan ng mapa at mag-iisip kung paano makakapasok doon. Pero oo, parang napaisip talaga ako, grabe ang weird nito. Alam mo yan? Tapos, ito rin yung sinasabi mo. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ko alam yung ibang kumpanya na yon, pero malinaw na hindi nila maayos ginagawa ang trabaho nila. Malinaw na hindi nila naiintindihan ang gawain dahil sa tingin ko, yun ang dapat gawin at dapat tutok din dito ang CHP. Mahal ko ang CHP. Kapag may habulan, mahal ko kayo mga tol. Pero sige, ang trabaho talaga nila ay mapatakbo ang trapiko. Mabilis na pag-aalis ng sagabal ang mahalaga dito. Mabilis na pag-aalis ng sagabal. Kuning ang daan. At tarang nakaupo lang ako doon at iniisip ko, sang-ayon ako sa inyo. Parang, tol, lagyan mo na lang ng kadena yan. Baliktarin mo na. Ilagay mo na lang sa gilid. Ano mang ginagawa mo? Kasi pinagmumukha lang naming madali yon. Oh, sige. At marami rin kasangkot dyan. Ibig ko sabihin, nararanasan ko rin yan sa trabaho ko. Parang kinukumpara ko ang paghawak ng kamera sa mga gitarista. Gets mo ba? At meron tayong mga Jimmy Page dyan, at meron ding mga Randy Rhoads. Pero sabi ko sa'yo pare, ako si Jimi Hendrix. Alam mo, pagdating sa camera work, alam ko na kilala ako ng lahat. Dahil sa boses ko, at alam mo na sinasabi ko kung anong iniisip ko. Pero kailangan mo mag-operate ng camera na yan. At alam mo, minsan kailangan mong turuan ng mga tao at nakakalimutan mo o nakakalimutan ko. Kasi parang kaya akong umupo lang sa sinehan, nakataas ang paa, nanonood ng pelikula. At ito ay, alam mo, parang nung araw na pupunta ka sa sinehan at may mga aerial shot. At totoo ito,
Nakaupo lang ako doon at nagsisimulang kumibot ang mga daliri ko. Alam mo yon? Kasi parang gano'n na lang, reflex na lang, parang pinapanood ko lang. Napaisip ako, bakit di gumagalaw ang camera? Pelikula pala ang pinapanood ko. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Ganon talaga, literal. At parang natural na lang, nung nag-uusap kami ni Alex habang tinitingnan namin yung mga track, sabi ko, pare, ito na yun. Kayo, araw-araw nyo na itong trabaho, di ba? Lumabas ako doon, alam mo yun, tinigasan ba ako? Tingnan mo, hindi ako manyak. Hindi ako manyak, pero naging bata ba ako? Oo, naging bata ako. Ang galing ng mga track na yon, alam mo. At dati, alam mo, pinapanood ko yan nung nasa lupa pa ako. Pinapanood ko talaga. Parang kapag may matinding physical rescue at dinadala nila, madalas heavy rescue ng LA City, minsan LA County. At sabi ko, grabe, ang astig ng tow truck na yon. Pinapanood ko yung mga tao na yon, alam mo, dala nila lahat ng gamit nila at lumalabas sila doon. At alam mo, oo, nagliligtas sila ng buhay. Hindi ko minamaliit ang ginagawa nyo, pero andun sila, nagliligtas ng buhay at pinuputol nila ang mga sasakyang iyon. Parang chess din ginagawa nila, katulad nyo, hindi checkers. Gets mo? Kailangan mong isipin, pag ginawa ko to, anong susunod? Kung ilalagay ko ang kadena dito at hiilahin, matutumba o babagsak ba? Babagsak ba ito sa akin? Mapapalala ko ba ang sitwasyon? Yun ang punto. Hindi ito laro, alam mo ba? Sa bawat dating mo, iba ang sitwasyon. Hindi mauulit ang parehong pangyayari, lalo na pag malalaking truck ang hinihila. Kailangan mo magplano ng maaga at siguraduhin alam mo ang ginagawa mo. Hindi pwedeng basta na lang pupunta na may kadena at, uy, itutumba ko lang itong kotse na to. Alam mo, madalas may mga malalaking truck at talagang nakakabilib, pare. Sobrang nakakabilib talaga. At kapag tumabi ka pa sa mga truck na meron kayo dyan, pare, parang grabe, tol. Tapos na-imagine ko pa lang, oo, kung ialok mo, oo agad sagot ko, pare. Kahit magmaneho o sumakay sa mga yon. Alam mo, Basta maghintay ka dito pare, makakasakay ka rin. Ganon kami ka-busy. Bago ka dumating, nag-aalala ako sa oras. Si Alex nag-asikaso ng MCI bus sa Brentwood na na-stock sa driveway. Kailangan ko lang hilayin yon at bumalik agad dito. Astig pare, dumating ka agad pagkatapos niya. salamat, pare. Ayos. May maganda akong tanong pero itatabi ko muna. Bigyan muna natin ng oras si Alex magsalita. Sige, ano meron ka Alex? Ano meron ka, Alex? Sa totoo lang, alam namin mahilig ka talaga sa kotse. Ano mas gusto mo? Alam mo, yung mga lumang sasakyan o yung mga bago. Pinag-uusapan ko yung magandang Aston na nakita natin doon. Pare, ang ganda ng kotse na yon. Kayo talaga, may taste kayo at may talento pa. Ibig ko sabihin, walang duda tungkol doon. Nagbibiro lang kami nung dumating ako. Parang isa to sa mga kotse ko may mikropono. Sige. At hindi ito pagmamayabang. Hindi ito pagmamayabang. Hindi pagmamayabang. Nagkataon lang na ganun ang kinalabasan. Pero mahilig talaga ako sa E-Class Benz. Tama. At meron ako 0-6. 20 taon ng kotse. V8 yon, di ba? Kasi gusto ko talaga ng V8 kasi palagi ako may mga 350 o 320. Pero alam mo, wala pa itong 100,000 milya nakuha ko to. At alam mo, mga Benz yan. At depende rin, alam mo, parang kahit ano lang yan, parang kung nakuha mo yung tama, alam mo, inalagaan ng may-ari o hindi, basta inalagaan siya, sabihin na lang natin ganun. Hindi ko iniisip na karamihan sa mga taong to ay tipong, uy, lilinisin ko ang kotse ko. Pero sila yung tipo na, uy, linisin mo ang kotse ko. O kailangan na nitong ipa-service. Ipapaayos nila yan sa dealer. Pero oo, parang, alam mo yon, sulit ba talaga nung nakuha ko to? Nagbayad ako ng 8,000 para sa kotse na yon, di ba? At may heated at cooled na upuan. Kumpleto siya. Alam mo yon, iba-ibang AC. May patutunguhan to. May patutunguhan to. Alam mo yon, siya, lahat ng gusto niya, meron na siya, pwede niya ilagay ang init sa paa niya. Ako naman, walang AC. Hindi ko alam kung napansin mo, pero lahat ng sasakyan ko, kahit may dalawang temperature, pareho pa rin kung saan nilalagay ang vents. Ito, hiwalay talaga, 'di ba? Alam mo 'yon, meron siyang air ride. Pare, may air ride ka pala, magastos 'yan. Oo, kaya bumibigay ang mga shock absorber, alam mo na. Ganito kasi 'yon. Sa trabaho ko, alam ng lahat,
lalo na kung nanonood kayo, kilala nyo sarili nyo. May mga bago kayong Toyota truck, di ba? Magkano kaya yung Toyota na yun? Nakakagulat palang mahal. Kasama na dun yung mahigit 100 o. Parang nasa 60 sila. Nasa 60 sila. Malapit na silang umabot ng 6 na digits o baka lampas na, di ba? At alam mo, parang... Alam mo, maasahan yan. Hindi tulad ng kotse mo. At iniisip ko sa sarili ko, alam mo ba kung ilang pagkukumpuni ang magagawa ko sa kotse ko sa halagang $1,000? Alam mo yan, di ba? Parang, at may isa ba sa kanila na pinabayaan ako? Saan ba may kahoy, pare? Wala, alam mo yun, kaya mga lumang kotse. Alam mo, gusto ko ba ng klasikong kotse? Sino bang ayaw sa mga kotse noong dekada 60? Oo. At yun din na isang bagay pagdating sa kultura ng kotse. Alam mo, malaki ang respeto ko sa lahat. At ibig ko sabihin lahat, yung mga lowrider, mga rice rocket, mga motorsiklo, alam mo, kung mahilig ka sa mods at sa pagbuo ng sarili mong kotse, suportado ko yan. Yung mga street takeover, siguro hindi masyado. Pero bukod doon, oo, gustong-gusto ko yan. Gustong-gusto ko talaga. Pero yung mga resto mod, pare, para sa akin, parang langit ng mga matatanda yon. Masyado pa kayong bata. Car porn. Oo. Hindi, parang alam mo yon, tara na, meron kang 68 Camaro. Yun ang dream car ko. Nilagyan mo ng magandang LS, may aircon ka na ngayon, lahat ng power, nandun na. Cartoon, pero 4-speed, oo. Sa kanya yung asul. Ah, talaga? Yun ang dream car niya. Sabi ko nga, lagyan mo ng magagandang upuan doon, komportable ka na. Pwede kang bumilis at elegante ka pa, pare. At alam mo yun, ganun din sa mga lumang Cadillac, alam mo yun? At ulit, hindi ko na ulitin yung tungkol sa edad, galing ako sa ibang henerasyon. At nakakatawa para sa akin kasi, alam mo yun, nag-scroll ako at makikita mo yung mga binibenta. At ito yung mga bagay na nung bata ko, ni hindi ko man lang papansinin. Sasabihin ko dati, kalat lang yan, alam mo yon. Kasi noon, ang trip ko talaga, mga kotse na gaya ng Pitumpu Nova SS ang binubuo ko. Binaba ko yung harap, meron akong 3-inch pie cutter sa harap, may Ford 9-inch ako, may disc brakes sa 4 na gulong ako, at ito ay noong 8-6. Nung 8-6 pare, napaangat ko yung mga gulong sa harap ng kotse na yon. Astig. Alam mo, paborito ko talaga yung mga 68. Kung naitabi ko lang lahat ng kotse na yon, ang saya ko siguro ngayon. Oo, 68 commercial. May luma ka pa bang sasakyan ngayon? Wala na. At bawat meron akong shell ng 65 Mustang. Talaga, dati ko yung sasakyan pero nabenta ko na. Sa akin naman, 66 fastback. Oo, legit na 65 fastback ito. Bakit mo yon pinakawalan? Ano yon? Ibinenta ko sa'yo. Ano? Ano pare? Alam mo ba kung gaano kahalaga yung kotse na yon? Pambayad sa paunang bayad ng bahay. Alam ko na masakit yon. Alam mo ba kung magkano ko nabili yung sasakyan? $300. Gusto kitang yakapin pare. Alam ko. May 200 at 89 ito at yung stock na makina. Pero pinalitan ko ng 300 at 51 ng 351 Windsor. Kaya naman kasya talaga siya doon. Hindi mo na kailangang galawin ng firewall o iba pa, pero masaya ang projektong ito. Dito ako natutong mag-ayos ng sasakyan. Yung huli kong ginawa nung nasa Palmdale ako, kasi naghahanap ako, lumalabas ako, at naghahanap ng mga nakatiwangwang na sasakyan at kung ano-ano pa, o kaya nag-scroll lang, ganun din. Parang sobrang baba ng presyo. Anyway, ang bottom line ay, yung huli kong ginawa ay isang 67 Cougar at ulit. Isa ito sa mga parang, bakit mo ito ibinenta? 67 Cougar. At meron itong factory. Hindi. Pasensya na. Dealer quad install. Kaya meron itong, alam mo na, dual carbs dito. At yung makina ay na-rebuild na. Pero yung mga numero, lahat tugma pa rin. At ito ay isang bullet na makina. Alam mo, yun ang lumabas, yun ang sabi nila, alam mo yun, nung chinek mo yung mga numero. At sa tingin ko, yun ay 3. Hindi yung Cleveland, kaya siguro 300 at 2 yon. Oo. 302. Oh, pero yun yun ay nabenta ko yung kotse na yun ng mga sa tingin ko $7,500 at napunta yun sa East Coast. Sa palagay ko, mga 4,500 ang nailagay ko nung natapos ako. Pero alam mo yun, oo, kinuha ko talaga to. Dinala ko to sa bahay. Tapos ulit, kaibigan ng kaibigan ko ang nagpaint.
At pagkatapos, alam mo yon, ngayon kasi pwede mo nang bilhin lahat online. Gets mo? May mga blinker pa siya na sunod-sunod na umiilaw. Sunod-sunod. Oo, yung sunod-sunod na blinker. Dati, yung mga lumang module, puro mechanical, may maliit na braso sa loob na gumagalaw. Pwede mo rin palitan lahat ng yon, pero oo, mahal ko talaga ang mga lumang kotse at malaki respeto ko sa kahit anong car club na ganon. Mahal ko ang lugar ng Boyle Heights, East LA. Saan ka? Saan ka naglalakad gamit ang mga maliit mong sasakyan? At oo, kapag lumilipad kami at nakikita ko sila, palagi akong nadidistract. Nakikita ko yan sa litrato mo, Dam. Palagi kang may nilalagay na kotse doon. Namastig nun. Paano ka nga ba nakarating sa kinalalagyan mo ngayon? Oh, Ayos yan. Tare, palagi kong sinasabi kapag tinatanong ako ng mga tao na 100% swerte lang ako. Katulad ng sinabi mo, dati kang sa construction at carpinteria bago ka napunta sa ere. Ganon din ako. Halos pagkukumpuni ang trabaho ko noon bilang master tech. Marunong din ako sa diesel at nagtrabaho sa exotic na sasakyan. At napagod na rin ako, alam mo yan, nakakatawa, nagkaroon ng pagkakataon kasi yung dati kong amo ay kailangan ng paayos sa mga truck nila. Alam mo yan? Sige, isa silang lokal na kumpanya. Alam mo, wala na yan ngayon. Nalugi na sila, nakakalungkot. hindi dahil sa trabaho ng mekaniko. Hindi yon tumalpak. Hindi ako yon. Madali lang yan. Siyempre. Kaya nagsimula ako magtrabaho sa mga truck nila at doon ako nahumaling sa buong larangan. Sa mga truck, sa panonood ng boom na gumagana at iba pang bagay. At nakita kong wala ng oportunidad, hindi ko naramdaman na nalampasan ko na yon, pakiramdam ko, pinipigilan ako. Alam mo, dinala ko yung isang rotator sa tawag para sa CHP at napagalitan ako. Alam mo, kahit kasama kayo, hindi, yung ibang sakay niya galing sa ilalim ng towing company. Kaya napagalitan ako. Sumakay sila sa truck. At alam mo, nakakatawa kung paano nangyari. Yung taong dapat talaga magmaneho nun ay hindi sumagot sa tawag. Kaya ako ang tinawagan nila. Kaya kinuha ko yung truck, kakakuha ko lang ng Class A ko, iniyahon ko yung sasakyan na hindi naman ganun kasama. Mga 70 talampakan lang ang layo sa mismong 605 freeway. Hindi rin ganun kalalim yung embankment. Inila ko palabas at walang naging problema. Madali lang sa akin mag-recover. Yeah. Maybe na gusto ko ng matematika. Yan ang ginawa ko, alam mo, sa engineering program ko. Kaya naintindihan ko ang physics at lahat ng mga bagay na yon, pati trigonometry at mga angulo. Gets ko yon. Inalis ko yon, pero napagalitan ako. Simula noon, naisip ko ang kailangan ko nang mag-move on at pumunta sa lugar kung saan pinahahalagaan ako. Hindi lang tinitiis. Gets mo? Oo. Hindi. Pare, naranasan ko na rin. Naranasan ko na rin yan. Lumipat ako rito, nagsimulang magtao at kaya ng kahit saang trabaho, sa pinakaibaba talaga ako nagsimula. Nagkataon, na-assign ako sa isang tawag. Doon nagsimula, kaya sinanay nila ako. Lagi kong sinasabi na maswerte ako dahil hindi lahat nabibigyan ng ganitong oportunidad. At naramdaman ko, alam mo, na ito ay isang oportunidad na ibinigay sa akin. Kaya nagdesisyon ako, carpe diem, sinunggaban ko ang araw. Kaya ganun ako napunta rito. Ang kasunod, kasaysayan na, alam mo na. Ang kapalaran ay pumapabor sa matatapang. Marami na rin akong nakasama sa posisyon ni Alex. At gaya ng madalas kong sabihin, sigurado akong pareho lang din yan sa pagkuha ng video. Alam mo yan, tulad mo, may mga tao na gusto lang pwede kang magkaroon ng camera at lahat ng kagamitan at $1,000,000 na budget. Pero baka wala ka naman sa mata para sa pagkuha ng video, di ba? Kaya marami akong tinetrain ng mga lalaki at wala talaga sa kanila yung ganong talento. Yung spark na yon, yung masasabi mong magaling mag-operate tong taong to, oo, pwedeng pumasa kahit sino sa test. Sa papel, marunong silang magmaneho, pero karamihan sa mga lalaking to at karibal na kumpanya, 30 taon nang ginagawa ito. Wala pa rin sa kanilang hinahanap. Alam mo, parang sining na halos ang ginagawa namin mga recovery kung saan kami ni Alec makakarating sa isang rollover. At kahit hindi na kami mag-usap, madalas tahimik lang kami. Parang, sige, ikaw sa likod, Alec, ako sa harap. At nagtutulungan lang kami. Naiayos namin lahat. Perpekto ang pagkakagawa. Hindi pangkaraniwan ang taong tulad niya, kaya siguro sumikat ang channel niya. Meron siyang 60,000 followers sa personal account pa lang, kaya maraming nakakakita. Sa tingin ko, kaya naakit ang mga tao sa ginagawa namin. Kaya medyo sinuwerte rin at nasa kanya na rin talaga ang kakayahan. Sa lugar na pwede niya linangin yon, nagkataon na may 6 na rotator sa kumpanya at araw-araw may rollover sa kumpanya. Kauti lang ang mga kumpanyang ganyan, nagustuhan niya yon at umunlad siya. At marami sa mga tagahanga ko ang mas gusto siya kaysa sa akin. Hindi ito pwedeng gawing paligsahan.
Pagsisikap ito ng buong koponan. Hindi ito isang paligsahan. Kailangan ko maging tapat. Magdadagdag lang ako ng konti tungkol sa sarili ko dahil mukhang kulang pa ang napag-usapan natin. Nung natutunan ko yung camera sa helicopter, alam mo bang kakaunti lang ang may ganung trabaho sa Los Angeles? Gets mo? Parang nung panahon na yon, sa tingin ko mga 5 lang, siguro 10, di ba? Pinakamadami na yon. Alam ko hindi naman talaga 10, pero tiningnan nila ako bilang kalaban. Hindi nga nila alam kung sino ako. Gets mo? Pero ang alam lang nila, alam mo yun, ganito karami ang upuan namin. At kapag tumugtog ang musika at huminto, alam mo yun, may isang hindi magkakaroon ng upuan. Hindi sila yung tipo na, tara, tuturuan ka namin. Yung nagturo sa akin, Diyos ko, gusto ko sanang banggitin pangalan niya, pero parang ang babaw nun. Pero yung lalaking nagturo sa akin, mali ang itinuro niya sa akin. May laptop kami, hindi eksakto ganon, pero halos ganon na rin, di ba? May laptop ka, at alam mo, may 2 knob ka dito, tinatawag silang drift knobs. Alam mo, yung isa, pinapagalaw ang camera pataas at pababa, at yung isa naman, pakaliwa at pakanan. Tapos may joystick ka pa, para naman yon sa malalaking galaw. Pero alam mo, ito yung panahon bago dumami ang teknolohiya. Mas marami na tayong tech na yon. Noon, wala pa yung mga gyro at iba pa. Ikaw ang kumukontrol ng camera para manatiling steady. Pero kapag inalis mo ang kamay sa control, Mag-umpisa na itong gumalaw o lumihis. lahat ay gagalaw o lilihis, di ba? Para doon ang mga knob na yan. Ang ideya ay i-center o pigilan ng camera sa paggalaw. Pagkatapos, gagamitin mo na ang joystick. Pero alam mo, bawat isa ay may kanya-kanyang estilo. Kapag nakikita ang mga camera operator, lalo na mga aerial camera operator, madalas silang tanungin, pare stick ka ba o knob? Alam mo, iyan talaga ang sinasabi mo, di ba? Stick a knob na tao. At ako, knob lang ako palagi. Anyway, siya, literal na sinasabotahe niya ako. Alam mo, siya, kinuha niya yung laptop at pinapanood ko siya. Kasi parang, bakit steady lahat ng kuha niya? Samantalang ako, lagi ako nahihirapan. Parang nilalaro niya yung mga knob, tapos bigla niyang sinabi, oh, kunin mo na. Pag ginagagawa niya yon, ginugulo niya mga knob para i-reset. Tapos sasabihin niya, ikaw na. Kaya ako, nakaupo lang doon, hirap na hirap. Tapos, isang araw, naalala ko sa helicopter, tinanong ko, para saan ba yung mga knob na yan? Sabi niya, wag mo nang intimbihin yan. Gamitin mo lang yung joystick, gamitin mo lang. Pagkasabi niya nun, Parang eksena sa pelikula. tama. Pagbaba niya ng helicopter, agad kong ginalaw yung mga knob. Sabi ko, putang ina naman talaga. Nasa negosyo pa ba siya? Hindi na siya isa. Hindi na siya isa sa mga operator ngayon. Pero ikaw, oo. Oo, ako pa rin. Oo, ako pa rin. Kailangan kong sabihin, kaya ko nang magbanggit ng pangalan dahil umabot na ako sa puntong iyon sa industriya. Kaya nung nagsimula ako, nung nagsimulang gumanda para sa akin ay sa CBS. 'Di ba? Lalo na yung mga habulan at nagtatrabaho ako sa PMs at gustong-gusto ko yung PMs. Sana pwede akong bumalik sa PMs. Ibig ko sabihin, dapat maging maingat ako sa mga hinihiling ko dahil masaya ako kung nasaan ako ngayon. Sobrang saya ko. Sinimula natin gawin ito online, 'di ba? At alam mo, kailangan mo maging parang professional kapag nasa telebisyon ka. Pero kapag nasa internet ka, kahit nun, iniisip ko na parang Facebook Live lang ito at pwede kong sabihin ang gusto ko. Alam mo na, may mga komento pa at yon ang punto. Hindi ko iniisip na ako ang nag-ooperate ng camera, kusa lang kasi. Pwede akong umupo doon at masabi, nako, anong sinasabi mo? Anong tinatanong mo? Nakakabasa ako ng mga komento at nakakausap ko ang mga tao. Hindi ako gusto ng pamunuan. Alam mo na, yung mga malalaking boss, Ito ay sa CBS. ang CBS, oo. Hindi ako gusto ng mga malalaking boss noon. At pareho lang din sa lalaking nagtuturo sa akin. Ibig ko sabihin sila pero nalugi sila. At ako, alam mo, at parang ako'y talagang tapos na yon. May leksyon akong natutunan. Unang beses, ikaw ang dapat mahiya. Pangalawang beses, ako na ang dapat mahiya. Alam mo, pinalampas ko na. Ibig kong sabihin, ako, alam mo, hindi mo pwedeng kimkimin ang kahit anong galit. Pero nahihirapan pa rin ako doon. Parang, alam mo, pero ito, pwede ko sanang, tumatanda na rin ako ngayon. Pwede akong umasa doon, pero oo, hindi nila ako gusto at ginagawa nila ang lahat para hindi ako mapasama doon. Nagdadala sila ng ibang tao at basta pumapalpak sila. Nag-aalala ba ako? Oo, medyo nag-aalala ako, pero talaga namang pumapalpak sila.
At tapos, alam mo yun, tapos natutunan mo, alam mo, ako, nung kausap ko si Alex, walang masama, nung kausap ko si Alex, pagdating ko dito, pinag-uusapan namin yung ibang mga kumpanya at alam mo yun, yung kababawan sa internet, di ba, sobrang babaw. At parang ganun din dito. At alam mo yun, may mga kakampi ka, alam mo yun, mahal kita, Rob, mahal kita, Marcel, alam mo yun. Pero, alam mo yun, may mga tao rin dyan na tinitiis mo lang. At meron ding ibang tao dyan na alam mo hindi ka nila susuportahan. Gets mo? At yon, alam mo, pareho lang din yon. Parang laro lang siya na kakaiba, pero ginagawa mo lang ng maayos ang ginagawa mo. At alam mo, yun ang punto. Para sa akin, laging mananaig ang talento kaysa sa teknolohiya. At pagiging professional, alam mo yon, kahit na paminsan-minsan ay gumagamit ka ng mura o kung ano man ang sitwasyon, ang pagiging professional ay laging, alam mo yon, laging mas maganda ang kalalabasan. Alam nyo, ano bang nakukuha nyo? Ano bang nakukuha nyo? Ano bang nakukuha nyo sa mga komento? May nakukuha ba kayo? Sobrang positibo ng karamihan. Ibig kong sabihin, minsan kailangan mo pang mag-scroll para lang makahanap ng negatibo. Tama. Lagi kong sinasabi, sa lokal na eksena, habang mas lumalapit ka sa amin, mas nagiging negatibo at galit ang mga lokal na kumpanya, naiinggit sila at galit sa amin. May tagahanga kami sa Alemanya. Pumunta ba siya sa Italia? Hindi, pumunta ako sa Pransya. Siya ang pumunta doon at may mga tagahanga siya nagpasay ng gamit sa tow truck. Gahaya ko rin. Pumunta rin siya sa hapon. Pinapirma siya sa rotator remote nila sa hapon. Habang nagmamaneho ako sa freeway gamit ang personal kong sasakyan, nakilala ako. Ibig sabihin, astig na habang lumalayo ka, may mga tagahanga tayo sa Russia. Oo. Alam mo, may mga tagahanga ka rin sa New Zealand. Nakakaloka basahin ng iba't ibang komento, pero kapag mas lokal ka, mas marami kang bashers. Pero hindi nila tayo matatalo. Bata pa tayo, at tayo ang may pinakamagagandang kagamitan, samantalang sila lumana ang gamit. Kami, nakakakuha ng rollover 5 beses kada linggo. Sila minsan lang makakuha ng rollover 1 beses sa isang buwan, tapos parang Super Bowl na ako magdiwang. Karamihan ng komento ay positibo. Pero kapag tinignan mong mabuti, may mga lokal na ayaw sa amin at nagko-komento pa rin sa lahat ng gawa namin. Kaya nilang banggitin lahat ng video na i-post namin. Alam mo, nakakatawa talaga. Oh, naintindihan ko yan. Alam mo, ibang mga bansa. May isang tao mula Alemanya na nagpadala sa akin ng malaking kahon ng candy. Siguradong malaki ang ginastos niya. Dahil nabanggit ko na, alam mo, ako'y unang henerasyon na Amerikano. Pero alam mo, mahilig ako sa candy, di ba? At itong lalaki na ito ay galing sa Alemanya at pinadalhan niya ako ng napakalaking kahon. May lalaki sa Australia, si MC McGuinness, na kamakailan lang ay nagpadala sa akin ng iba't ibang bagay, kabilang ang bayag ng kangaroo na ngayon ay nakasabit sa likod ng helicopter ko. Totoong mga bayag ba yon? Oo. Totoong mga bayag. Alam mo, nitong mga nakaraan, alam mo, nag-post lang ako kung saan magandang pumunta. Nakita ko yon. Oo. Sabi ko, kung may alam kayo lugar, sabihin nyo lang sa akin. At may isang dalagang nagsabi sa akin na maganda raw ang kwarto niya. Maginggat ka dyan, pare. Ay, wow. Makikipagkita sila sa'yo. Ako rin, Stu, hindi... Sana gawin mo yon. At meron pa akong isa na parang isinulat niya. Hindi ko masasabi pero ipapakita ko sa'yo. Ganun lang ako, marami ring fans. Oo. Parang wow, kailangan ko mag-live ako paminsan-minsan. Ibalik lahat ng kalokohang to. Pero oo, yun nga yun ang punto. Pare, so nakakilala sa inyo yung mga tao dito sa lugar. Tapos parang, alam mo yun, Uy, ganito na lang. Yung rigging namin, ayoko sabihin kakaiba, pero kita mo yung mga strap na yan na perpekto namin yun. Nakipagtrabaho kami sa gumawa para i-develop yun. Parang kami ang guinea pig. Mas pinupush namin ang synthetic sa industriya ng towing kaysa sa lumang chain method. Yun ang gusto namin. Oo. Mas uso na ngayon ang bagong paraan kumpara sa luma. Marami na ring nahihilig dito. Meron akong hull kit na peeling synthetic ang mga gamit. Para sa setup namin, sa rigging at pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Natanggap ko ang mga text mula kina Thad at Susan Bailey na gumagawa ng lahat ng gamit. Sabi nila, uy, nakabenta tayo ng 2 ngayon sa Africa. Nagpadala ako ng 2 sa Japan at 1 sa Mexico. Nakakabaliw na nabibenta ang mga gamit na to sa buong mundo. Kaya nagkakaroon tayo ng ganong impluensya.
Pero alam mo, mas malakas talagang lokal na eksena dahil nandito tayo mismo sa lugar nila. Parang tingin nila sa atin ay siguro lahat gusto subukan maging number one, 'di ba? Oo. Sarcastic akong tao at petty rin akong tao, alam mo yon. Parang iniisip ng iba na mayabang si Josh, pero ako wala akong pakialam. Halimbawa, may tumawag at nagsabing na aksidente siya at tumagilid ang truck. Hindi niya alam ang gagawin kasi first time niya ito. Naghahanap ako ng kumpanya. Gusto mo ba yung taong sasabihin, pwede ko sigurong subukan. Siguro, papapuntahin ko na lang yung iba. Or gusto mo yung taong sasabihin, na-roll over na truck? May laman? Walang problema. Kaya namin ayusin yan. 'Di ba? Yun ang gusto mong tao. Oo, alam ko. At yun ang ginagawa namin. Yun ang ipinapakita namin. Pero may mga tao na nainis doon. Parang, hindi. Dapat mas mapagkumbaba ka. Mapagkumbaba ako pero sabay, hindi ko masasabi na mayabang ako. Kumpiyansa lang talaga ako. Sobrang kumpiyansa ako. Sasabihin ko sana, hindi ka gusto ng mga tao. Hindi ka mayabang kung tama ang ginagawa mo. Kung magaling kang magtrabaho. Yan lang, alam mo yon, kumpiyansa lang yon. Malaki talaga ang problema ko sa kayabangan. At alam mo yon, kung talagang mayabang ka, malamang binabanatan na kita. Pero yun nga sinasabi mong mayabang ka. Baka nga, siguro ako rin, mayabang din ako. Paul, pero kaya mo bang patunayan yan? Pero kaya mo bang patunayan yan? Yung nga sinasabi ko, parang, alam mo yon, kaya kung nagde-deliver ka naman, hindi ka naman mayabang. Gets mo? Hindi ka mayabang kung, gaya na sabi mo, oo, kaya ko to. Pinag-uusapan niyo ang bagong kagamitan kumpara sa luma. Cami ang nagme-maintenance sa Helen Helly Incorporated, sila naman ang nagme-maintenance sa ibang merkado. May dumarating din kaming helicopter mula San Francisco. At meron itong, alam mo yun, pwede kong sabihin yung pangalan pero wala namang pinakaiba. Pero yung camera system nito ay parang yung mga gamit na ginamit ko nung nagsisimula pa lang ako. Astig. Habang tinitingnan ko ang mga gamit na to, parang bumalik ako sa dati. Siguro gusto ko ring sumakay para magamit ulit. Pero alam mo, hindi ko naman talaga iniisip na lahat ng mga bagong gamit ay mas maganda. Nung nagtatrabaho ako noon, nung nagsimula ako bilang baguhan, may bago silang magarang van at press plate pa. Kaya ang tawag doon ay PP30. Gustong gusto kong sumakay sa lumang sasakyan na yon. Paborito ko talaga yun, pare, kasi ewan ko ba, parang hindi ko naman kailangan ng magarang bagong van. Ayos na ako sa luma. At bulok na sasakyan na, andyan na. Marami ng pinagdaanan, alam mo yon. At hindi ko, alam mo yon, parang nung sinabi mo sa akin na pinatapon mo na yung truck. Yung 2014. 2014. Oo, parang, alam mo yon, parang dapat tinago mo na lang yon. Bakit mo inalis? Alam ko namang pera, asset, at negosyo yan. Parang sinasabi ko sa'yo, balang araw, mga 10 o 20 taon, hahanapin mo yan at may isip mong kailangan mo ulit bilhin. Siguro. Sa tingin ko may factor din yun. Nasa California tayo, kaya may mga batas tayo tungkol sa emissions at halos hindi na siya pasado. Malamang yun nga yun. May EPA kayo at kung ano-ano pa. Ano nga ulit tawag doon? Paano naman yung mas komplikado mga detalye? Para lang akong tagalabas na walang masyadong alam. Yung DPF system. Oo. Paano yung lahat ng kalokohan na yon? Hindi ba't tinanggal na nila yon? Hindi ba't sinabi nilang hindi mo na kailangan? Hindi para sa California. Hindi para sa California. Iba ang California. Oo. Sobra ka nung marami. Nagiging sanhi ng maraming sunog. At andyan lahat, ibig kong sabihin, pwede mong timbangin ang mga mabuti at masama. Wala akong alam sa aliman doon. Ang alam ko lang, nakakainis ito. Sana bumalik sa dating pag-aaral, yung matibay at kilala tulad ng mga lumang pusa sa common. Kaya kapag naluluma ang mga truck tulad sa California, lalo na ang mga tow truck namin bago pang emissions, gaya ng mga modelong 2012, binibenta agad at mabilis maubos sa ibang estado. Hindi ba pwede pa rin ipasok ang luma? Hindi. Dati may paraan para makalusot, pwede mong makuha o ayusin. Ito yung CARB California Air Resource Board, di ba? Meron kaming CARB certificate. Kailangan mong i-renew taon-taon, i-update yung VIN mo, at alam mo na pati yung mga modelo ng makina mo, at kailangan sumunod sa mga patakaran. Kung mas luma ang sasakyan, pwede kang kumuha ng low use exemption para makapagmaneho ng hanggang 1,000 milya lang. Din ito ginawa namin dati sa rotator ng tatay ko hanggang maabot ang limit. Siyempre, pwede rin itong dayain. Kapag nahuli ka ng EPA, mabigat ang multa. Pwede nilang i-hold ang buong fleet mo, lahat ng sandaang truck mo, at hindi mo maiparehistro ang mga iyon hanggat hindi mo naaayos yung isang truck na may problema. Binenta namin yon kasi kumuha siya ng bago. Pero isa itong, Negosyo friendly dito sa California. pumunta na kayo dito sa California, pare. Madali lang. Pero mapapagastos ka talaga rito. Alam mo ba presyo ng gasolina dito?
Dito sa Sunset papuntang Hollywood, umaabot ng 8 o 9 na dollar kada galon. Nakita mo na yung meme na yon. Parang babe, gusto ko mag-dinner sa mamahaling lugar, pero nagpa-picture sila sa gasolinahan. Ganyan dito sa California. Grabe, may mga baliw din kami dito. Pero maganda naman ang panahon namin. Pero maganda naman ang panahon namin. O, pumunta ka rito dahil sa ganda ng panahon. Maganda ang panahon namin. Ibig kong sabihin, maganda talaga ang panahon. Kaya kapag natutulog ka sa kalsada, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Isang kumot lang ang kailangan mo imbes na 2. kumot, siguro isang kahon lang. Kamakailan, may barko kaming naghatid sa Long Beach. Hindi yun yung barkong nahulugan ng mga container sa tubig, pero tinamaan ng malakas na alon at natagilid lahat ng container. Oo, nakita ko yon. Kaya nakaupo kami doon at lumilipad kami at yung mga container, lahat sila nakatagilid, nakahiga sa gilid. At nakita mo na rin yon. Sigurado akong nakita mo na rin parang may mga espesyal na crane sila na may parang trolley sa taas. Tapos may 4 na lubid na bumababa. Oo. Alam mo na yung mga hook na binubuhat ang mga kahon kasi kayo ang humahawak. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Umaangat sila at ganito ang posisyon ng mga kahon. 'Di ba? Lahat sila ay nakasandal at ikinakabit nila yung mga hook sa mga kahon sa unahan. Sinabi ko talaga, baka mahanap ko pa, pero sabi ko, pare, hindi ganyan ang gagawin ng tao ni Pepe. Ang tanga nun. Anong ginagawa mo? Alam mo yon, parang basta lang nakalagay yung kahon, tapos tinutusok nila sa taas. Naisip ko, hindi mo alam kung anong kayang gawin ng crane. Baka buhatin lang yon ng madali. Ayun, nilagyan na nila ng tensyon at parang tumatagilid na yung buong trolley. Kaya sabi ko, pare, ilagay mo muna sa mas mababa para madali mong buhatin pataas. Kailangan mo muna siyang buhatin bago hilahin palayo. Tapos naghihintay lang ako. Sabi ko, Diyos ko pare, naalala ko, kailangan nila dito yung mga taga-tow truck para malaman kung paano to aayusin. Yung mga taong yon, malamang mataas ang training nila, mataas din ang sweldo, at kung ano-ano pa. Wala talagang alam. Pero para sa isang particular na trabaho, 'di ba? Sinanay sila para dito. Tama. Pero hindi naman nila matututunan 'yun sa kurso nila. Parang okay, kapag nasa 45 degrees na at naipit sila, alam mo 'yun, hindi ka naman tinuturuan para doon. Kaya malamang improvise lang sila. Yung dummy sa likod ng helicopter, nanonood lang. Tapos sabi niya, hindi yan gagana. Hindi naman kalahati ng audience niya 'yon. Sino si Pepe? Yan lang. Alam nila. Alam nila. Sinasabi ko sa iyo, anak, yung grupo, kapag ginagawa ko yon, alam mo, nakuha ko, binabanggit mo yung mga numero mo. Tingin ko, lumagpas ako sa 200 live viewers nung isang araw. Mag-ingat ka. Pero, alam mo, kilala nila kung sino kayo. Sinasabi ko, kahit ako, tuwing lumilipad kami sa umaga at may aksidente, sinasabi ko na dapat dalhin mo yung 200 at 10 yung arroyo, yung 5th wheel na nahulog. Oh, ginawa natin 'yon. Ginagawa ko pa rin yung video para sa kanila. Naisip ko pare, bakit di nila ako sinama? Oo nga pala, nandito si Pepe. Tatanggalin ko agad to, walang problema. Nandun ka na dati. Oo, nasa ibabaw kami nun. Nakita kita saglit. Gusto ko hanapin yung clip kasi marami nag-message sa Instagram na binanggit ka sa balita kay Pepe. Sabi ko sayang, sana nga. Ginawa nila kasi, sigurado ako nabanggit ko kayo nung ginawa natin yung traffic. Alam ko, nasabi ko na nandito si Pepe. Palagi kami nakakakuha ng mga nakakatawang komento, kaya sigurado ako naranasan din yun ni Alex. May mga biglang aksidente sa New York o sa ibang bansa, gaya ng Brazil. May mga komento ring tinatag ako tipong, kailangan niyo si Pepe dyan. Sa buong mundo, Nasa loob ba ng truck yung aso? BJ ang pakalan ng aso at maayos siya. Sabi ni Barry, napakabait na tao. Nakita ko yung lalaking yon na naglalakad kasamang aso at naisip ko, sigurado akong wala sila sa loob nun. Driver! Isipin mong may namatay ba sa itsura ng truck. Hindi ko alam na may truck pala doon kasi nauna siya sa akin ng 1 oras sa eksena. Kaya nung tininan ko, naisip ko, truck ba yan sa ilalim? Truck nga pala. Kaya pala, nandun pa rin. Hindi ko rin kasi mahanap. Nandun niya, hindi. Nandun niya. Ang nangyari, halatang nag-jackknife siya at tumaob siya. Tama. Nahiwalay ito mula sa gooseneck. Kaya ang truck ay nagsimulang umikot. Pero dumiretso lang ang RV. Bumoras, paikot-ikot lang ang truck sa RV habang tumatalbog ang aso sa likod. Kawawang aso, sinubukan mong bigyan ng tubig. Takot siya, nakapasok ang buntot sa pagitan ng mga paa, pero naging ayos din siya. Ayos lang ang aso, walang sugat o nangyaring masama. Yung lalaki, may malaking bukol siya sa ulo, pero ayos lang siya. Pero oo, Yung lalaki o yung aso? hindi, yung lalaki. Gagaling din siya. May dashcam video mula doon. Ipinost ko yan. Ipinost at ipinadala niya yon sa amin noon ding araw. Mapapanood ito sa YouTube video ko. Sa tingin ko, sige, itama mo ako
kung mali ako, alam kong ikaw yon. Yung parang battery transformer na bagay sa Terminal Island. O glaseto kung ano, yung lithium na baterya, pare. Saludo ulit sa assignment desk. Mahal ko kayo mga tol. Sila talaga ang nagbigay daan para mangyari to. Nandun kami at pinadala mo ang video sa akin. Pinadala ko sa yung video. May drone ako, 'di ba? Ginagawa namin 'yon. Kinuha niya yung drone ko, pumunta siya, nagsimulang paliparin at sumabog. Oo. Pinasa ko sa assignment desk at sabi nila kung pwede ko bang kunin to. Sabi ko, sa tow truck. Dalawa yung ginawa namin, dalawang live interview dun sa section na yun. Halos masabugan na ako. Pero pwede ba natin gamitin yung footage na yun? Pwede ba tayo mag-interview? Oo. Sinabi ko sa kanya, sila nagtanong kung pwedeng gamitin. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi akin yon. Tanungin niyo sila. Nag-film ako para sa YouTube channel ko, parang nagkukwento lang. O mga kaibigan, may container dito. Kung nakita niyo yung usok at biglang boom, 3 araw na yun dun. Yun ay dahil hindi nila mapatay gamit ang tubig at hindi rin sila makagamit ng foam. Ang daming komentong parang lahat eksperto online na parang gawin mo lang ito. Gusto ko yun. Ang ating mga eksperto nga sa gilid lang. Lahat ay mas magaling daw. Lahat ay online. Lahat ay may Facebook PhD. Oh, Tama ka. pero pare, mahirap talaga yung trabaho. Pero siguro, alam mo, sabi ng bumbero na sobrang toxic ng mga usok na yon, na kahit nang malanghap mo o malapit ka lang, pwede kang mamatay. Naka full respiratory gear sila kaya hindi kami pinapalapit. Nakakainis na pinatigil mo ng ganun katagal ang isa sa pinakaabalang pantalan sa buong mundo. Para lang sa isang baterya. Pwede ulit magliyab ang mga bagay na yon. Pagdating ng 3 araw, napigilan na nila yon. Dinala namin sa ligtas na lugar. Nilagay ba nila sa lalagyan? Anong ginawa natin sa bagay na to? Hindi, dinala nila ito sa. Tinanggal nila lahat ng mga parte. Tinanggal nila lahat ng baterya. Pero bago yon, familiar ka sa insidente, inangat ito ng bumbero, tama? Nilagay nila sa lander o lowbed, dinala sa Fire Station 40 na malapit sa kanto. Pinag-barrel roll nila sa amin yan para malis nila ang lahat ng yan gamit ang telehandler. O telehandler namin ang gamit, hindi pa kami sumusuporta nun. Hindi nila malalaman kung paano ito i-roll. Pero kayo, alam nyo, kami naman. Oo, kaya namin gawin yan ngayon. Oo. Nakakatawa sinabi mo yan kasi pwede mong sabihin kahit nasa ere ka na hindi yan gagana. Tama. Kaya mong pag-aralan lahat ng theoretical na bagay, pati mga low limits, lahat yan. Hindi mo talaga matutunan yan hanggat nandoon ka na at aktual mong ginagawa. Doon mo lang talaga malalaman kung ano yung, alam mo, sa teorya at paano mo ito i-apply sa totoong buhay. Pare, maniwala ka sa akin kapag sinasabi ko na kapag pinapanood ko itong mga to, ako ang unang nagsasabi. Lagi ko namang sinasabi. Pero ano bang alam ko? Isa lang naman akong tao dito sa likod. Alam mo yon, parang, pwede ako magbigay ng komento, pero sa inyo lahat ang papuri, sigurado ako dyan. Hindi ko sinasabi kung paano gawin trabaho nyo. Pero ang panurin kayong magtrabaho, sobrang saya nun. Isa pa sa mga hindi naintindihan ng mga tao ay, gaya ng nabanggit ko, kaya namin gawin ang buong trabaho ng tahimik, di ba? Ganito rin kami magsalita, kahit mahirap ang rollovers, madalas kami magbiro at maging sarkastiko. Para bang ang dali lang ng ginagawa namin. Pero may kilala ka bang sobrang talino sa libro pero bumabagsak sa exam kasi hindi nila kinakaya ang pressure kapag nagtitest na? May kilala akong mga piloto. Oo, pwede rin na alam mo ang ginagawa mo sa eksena. Halimbawa, nasa pribadong bakuran at naka-shutdown lahat, marunong kang mag-setup ng gamit. Pero kapag nasa eksena ka sa freeway at nakita mo kung paano kami magtrabaho, yung mga lane ay katabi lang namin. Sa totoo lang, kilala kami dyan sa hindi pagsasara ng dagdag na mga lane. At madalas kaming napupuna dahil doon. Sa Germany, sinasara nila buong freeway pero autobahn yon. Nasa Los Angeles tayo, hindi pwedeng gawin dito. Sanay kami sa pressure, nandyan ang CHP. Uy, may tawag ako mula Sacramento. Gaano katagal sa tingin mo abutin? Kaya sasabihin mo sa kanila, sabihin mo mga 45 minuto hanggang 1 oras para sigurado. Ngayon, may pressure kang magtrabaho sa mga lane na bukas pa sa trapiko at may CHP pa. Para mapabilib sila, nasa helicopter ka pa. Kaya kailangan naming mapabilib kayo. Parang kapag pumalpak kami dito, kaya lahat ng mga bagay nin sabay-sabay, kailangan mo lang magpakakalmado. Ibig kong sabihin, may mga tao talagang hindi magaling kapag may pressure. Sa tingin ko, mas gumagaling kami kapag may pressure. Pare, alam mo, kung pag-uusapan ng pagkakapareho, parang ganoon din sa helicopter. Alam mo, meron akong, alam mo na, may assignment desk sila. Kailan ka darating doon, kailan ka abot doon. Noong araw, sasabihin ko lang, mga 7 minuto. Alam mo yon, ewan ko. Pero pagkatapos mong gawin ito ng matagal, naiintindihan ko na ang airspace. Naiintindihan ko, parang, sige, ngayon may GPS na tayo, di ba? Sasabihin nito diretso sa'yo kung gaano katagal bago ka makarating doon. Pero alam mo yun, parang pareho lang din. Sige, pero kailangan pa nating dumaan sa airspace na ito at pababagalin tayo. Kailangan din nating umiwas dito. Kaya kahit diretso ang GPS, pareho lang. Kailan ka ba makakarating doon? Alam mo yun, parang kapag may habulan na nangyayari,
Yun na nga, gumagalaw ito at may kasama akong partner. Gets mo ba ibig ko sabihin? Kasama yon at mahal ko lahat ng mga piloto ko. Magagaling na piloto. Pakiramdam ko ako si Donald Trump. Pero parang sila ang may pinakamagagaling na piloto. Pinakamagagaling na piloto. Sila ang may pinakamagagaling na piloto. Yung iba sa kanila, hindi masyado malaki. Pero alam mo yun ang punto, parang alam ko kung ano ang positibo sa partner ko, alam ko ang mga plus nila, at alam ko rin ang mga minus nila. Alam ko ang mga lakas nila, alam ko ang mga kahinaan nila. Pero hindi ito parang matematika, hindi ako gumagawa ng geometry, pero ang mahalaga, nasaan siya, gaano siya kabilis. Kailangan ko ang impormasyong ito. Ang tanging paraan para makuha ko ito ay sa pamamagitan ng, alam mo yon, pakikinig sa CHP o, alam mo yon, PD o kung ano man, yung mga pulis, yung scanner. Pagkatapos, may assignment desk pa ako at mga tao sa booth na nagtatanong kung kailan ako darating. Sabi pa nila, kukunin ko si Soper. At parang, alam mo yon, magiging ganito talaga, alam mo yon, kayo na lang ang makinig sa CHP. Kaya ginagawa mo pare, tapos gusto mo malaman kung saan at siguradong may magtatanong sa'yo, kailangan ko silang i-mute lahat. Nagsisigawan at nagrereklamo sila kung bakit hindi ko sila marinig. Sabi ko, tingnan nyo, kailangan ko makarating doon. Hindi ko kaya ngayon. Ang mahalaga ay malaman kung nasaan yon at kung saan papunta para mapigilan o makapwesto tayo ng maayos para makarating doon. Alam mo yon, hindi ako galit sa kanila, pero may trabaho akong kailangan gawin. Gusto nyo at gusto ko ring ipalabas ito. Hayaan nyo akong gawin ang trabaho ko. At pagkatapos, alam mo yun, siya tayo, pwedeng mag-enjoy. Naranasan mo na bang baliktad na kayo ang sumusunod sa isang habulan at kayo lang ang news chopper doon? Wala ang helicopter ng pulis? Oo naman. At kailangan mo sabihin sa mga pulis, oy, dito siya papunta. At iyon ang punto. Pag umalis sila, talagang umalis sila. Oh. Alam mo, pinag-uusapan at sinisiraan natin ang California kasi dito tayo nakatira at kaya natin gawing mas maganda. Sige, pero pareho lang din yon. Parang, tingnan mo, hindi ko questionin ang isang sarhento. Hindi ko pagdududaan kung sino man ang boss na nagsasabi sa kanila ng, alam mo na, oy, 10:22. Oo, alam ko. Kasi matagal ko na itong ginagawa. Alam ko kung anong ahensya ang papayag o magpapabaya rito. Alam ko ring may mga taong susubok hanggang maging delikado. At alam mo yun, tapos nananatili tayo kasi nasa ibabaw pa tayo nito. At yun ang punto. Mapupunta ba ito sa ibang dibisyon o ibang ahensya? Baka kunin nila ito, alam mo yun, o baka lahat na lang magbubulag-bulagan. At saka, alam mo yun, silang nananalo. Hindi ko gagawin ang desisyong yan. Ang hirap noon pero sobrang saya ko. Lagi ko iniisip kasi ang saya talaga sa California. Tama. Sa pangkalahatan lang. Ang ginagawa lang nila ay sundan siya. Nakita mo yung mga komento sa Instagram o kung saan man kasi lahat may opinion tungkol sa internet. At palagi na lang sinasabi, nakuha mo na yung plate number niya. Bakit mo pa siya sinusundan? Bigyan mo na lang siya ng ticket mamaya. Nilalagay mo sa panganib ang buhay ng iba. Pwede siyang makapatay ng tao. Paano kung alam nila na may papatayin siya? Paano kung tumigil sila sa pagsulod sa kanya dahil doon? At pagkatapos nilang tumigil, pumunta siya at may pinatay siya. Sasabihin nila, dapat binaril mo na siya. Talagang kaloka sa kahit anong gawin mo. Ang mga pulis ay mapapahamak kahit anong gawin nila. Mapapahamak kung hindi rin nila gagawin. Tingnan mo, gumagawa ako ng balita at pinapanood ko. Kaya gusto ko ang breaking news. Kasi hindi kami nakikialam sa politika. Wala akong kinakampihan, pinapanood ko lang. At sinasabi ko lang kung ano talaga ang nangyayari. Tapos, alam mo, nakakakuha ako ng papuri mula sa mga pulis. At alam mo, yun nga. Alam mo, sinasabi ko lang kung ano talaga ang totoo. Alam mo yon? CHP sa Ventura County, pare, seryoso talaga. Pag tumawid ang abulan mula LA papuntang Ventura, nag-iiba na. Parang pwede pa rin silang magsuot ng malalaking cowboy sombrero at pumasok na parang cowboy. Gagawin nila yung ginagawa sa Texas. Babanggain nila yung kotse. Lalabas sila, babasagin ang mga bintana at hiilahin palabas yung tao, lalaki man o babae, kahit sino pa yan. Alam mo, ang LAPD, sila yung mas mabait, mas mahinahong LAPD. Guess mo ba ang ibig ko sabihin? Lalapitan nila ito ng dahan-dahan. Parang sasabihin pa nila, uy, alam mo, nauuhaw ka ba? Nakakatawa yon. At ang departamento ng sheriff, kadalasan, palaging nag-iingat sila kasi ayaw nilang mademanda. Hahayaan na lang nila. Alam mo yon? Ulitin ko, hindi ako naninira. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Oo. Pero sa totoo lang,
Nirerespeto ko silang lahat. Alam mo yun? At gaya ng sabi mo, madali silang kasuhan. Talo sila kahit anong gawin. Hinahabol nila ang siraulo na yon kung sino man siya at ginagawa nila lahat ng matitinding habulan. Alam mo, yung gumagawa nun, wala siyang pakialam. Maleno naman. Pero ang mga pulis, alam mo yon, sila ang may responsibilidad sa sasakyan. Sila rin ang may pananagutan sa kaligtasan ng siraulong hinahabol nila sa kotse at pati na rin sa publiko. Alam mo, ang publiko, alam mo yon at lahat ng tao. At gaya ng sabi mo, kapag nagkaroon ng aksidente, lahat sila nandyan na parang may hinihingi. Ay, ang leeg ko, lahat ng trauma. Nakita ko yung aksidente ng kotse, kailangan ko ng $1,000. Alam mo yon. At parang, oo, mahirap talaga. Mahirap sa California. Hindi talaga, at gaya ng sabi mo, lahat may opinion at alam mo, malalakas pa sila. Opinionate. Ang tama. At parang mas lalong walang kwenta ang komento o ideya. May isang tao sa gobyerno na magsasabi ng, baka dapat nating gawin yan. At parang, ganyan sila magsalita. Baka kailangan mo nga yan. Nakakatawa kung paano nagsisimula ang mga pulisya. Galing lang ba ito sa isang komento o kung anuman? Oo, napapansin lang nila ang isang bagay na pwedeng hindi naman talaga napapansin ng iba. O isang demanda. Sa tingin ko, demanda talaga. Ang pagkatalo ay bahagi ng pinakamalaki. Pero alam mo, ginagawa mo itong mga habulan at alam mo, nagiging mas matalino ba ang mga taong to? O dahil ba sa teknolohiya, alam mo, kasi nakita ko na yung swaparoo, alam mo, yung rope of dope. Dadaan sila sa ilalim ng tulay, lahat naghihintay. Makikita niya ang ibang sasakyan, biglang umaalis, tapos lumipat na sila doon. Nung isang umaga, may U-Haul dun sa tabi ng Randy's Donuts. At talagang nag-coordinate sila kasama ng kaibigan nila. At alam mo, yun niya Alam mo yun, pulit-ulit mga komento. Ganyan ka magsalita. Banggain mo na lang siya. Kasi kung ginawa niya yon at may nasaktan, alam mo na, kakasuhan ng lungsod. Kaya hindi nila ginawa yon. Alam mo, pero itong mga to, ipinarada nila ang RV, tapos lahat sila bumaba at tumakbo, sumakay sa ibang kotse, tapos nagsimula na naman ang habulan. At parang, alam mo yun, madalas babae pa ang nagmamaneho. Siya yung girlfriend. At parang ganito siya. Talagang mga kasama sa hirap at ginawa. Parang ako, ano ginagawa mo? Alam mo yon, ang galing ko na ngayon sa ganon, pwede mong panuurin tong mga habulan. Pag umabot sila ng 100, tapos wala kang nakikitang brake lights at tumatawid sila sa intersection na solid red at may mga sasakyan, sigurado ako, babae yan. Sigurado ako, ewan ko kung bakit, nagiging matapang sila kapag napapasabak sa mga habulan, alam mo yon, at pinoprotektahan nila yung lalaki nila. Yon, alam mo, yun ang kailangan kong gawin. Kailangan ko maging medyo brusko minsan, at pagkatapos nun, makakakuha ko ng magandang babae. May tanong ako at gusto ko sanang marinig ang opinion mo bilang nasa industriya ka at malapit ka na sa tuktok. Sa maraming iba't ibang departamente, gagamitin ko ang AI bilang halimbawa, kinukuha nito ang mga trabaho sa maraming industriya, di ba? Alam mo yon habang umuunlad ito at kung ano-ano pa. Nung bata pa ako, madalas naka-on ng Fox sa bahay namin, di ba? Pinapanood namin ito tuwing gabi. May mga particular na oras na pinapalabas ito. May mga paborito kang anchor, paborito mong segment. Meron pang Wednesday's Child kasama si Chris. Diyos ko. Alam mo yung tinutukoy kong Wednesday's Child? Naalala ko pa nung bata ako, napapanood ko yun. At nanonood din ng nanay ko nun. Nilapitan niya ako at niyakap nung isang araw. Diyos ko, Christy Divine. Yan lang. Wednesday's Child, kaya meron ka. Sa paglipas ng panahon, may mga TikTok influencer na parang mga tagapagbalita na ngayon. Pero isa lang silang tao sa kwarto na nagbabalita. Abang umuunlad yan at lalo pang lumalaki ang social media at lalo namang umiikli ang atensyon ng mga tao, puro reels na lang ang kinukonsumo nila. TikTok na lang ang pinapanood nila. May nag-comment sa TikTok ko na mahaba ang mga video ko. Tapos ginagawa ko silang 3 minutong bersyon para sa TikTok. Sabi niya, rage bait lang to. Nasaan na yung iba? May nagsabi, panoorin mo buong video sa YouTube. Sagot niya, dito ako sa TikTok kasi ayokong panoorin lahat sa YouTube. Bakit ka pa nagrereklamo? Ganun lang yon. Sa pag-usebong ng Instagram at TikTok, paano mo nakikita ang papel ng legacy media at malalaking kumpanya kung saan mga segment, highlight at clip na lang ang pinapanood imbes na buong balita? Sa tingin ko, ganun na talaga ang magiging takbo ng mga nire-recycle na balita. Ang tanong na lang, paano nila pagkakakitaan yon?
How do they... Paano nila gagawin na makukuha mo lang, gaya ng sabi mo, yung mga highlight? Tulad ko, hindi ako magaling sa mga highlight. Ilang oras na ba tayong nag-uusap? Paligoy-ligoy lang ako. Alam mo yon? Inaabot ako ng 40 minuto para lang masabi na gusto ko ang Mercedes. Gets mo? Pero alam ko yung sinasabi mo at ito ang punto. Nagsasalita ka at yung utak ko parang may maliliit na paputok na sumasabog dito at doon. Ang problema sa karamihan dyan ay, alam mo, itong mga tao na to, wala silang pinapanagutan. 'Di ba? Pwede kang pumunta doon, sabihin ang gusto mo at magkaroon ng tagasunod. Ngayon, kailangan na nating pumasok sa usaping politika. Pwede mo pag-usapan lahat tungkol sa pula o asul. Sasabihin ko na lang ganon. At alam mo na, makakakuha ka ng mga tagasunod, pero wala kang magiging pananagutan kung mali ka. Wala kang magiging pananagutan. Katulad lang kabakailan, hindi ko alam kung anong iniisip nila, pero sila, yung babaeng yon, nanalo siya sa kaso laban sa Meta at Google. Para sa parang siyam na digit or sobrang laki. Malaki talaga ang siyam na digit. Alam mo ba kung anong posibilidad ang binuksan ng kaso niyon? Kaya ngayon, lahat na nakakaramdam, alam mo na, sige, ilagay na lang natin sa medyo lehitimo at hindi lang scammer. Kahit sino na parang, alam mo na, sobrang depressed ako, Diyos ko, magugunaw na ang mundo. Magpapakamatay na ako. Tapos bigla na lang parang, ay, idemanda ko sila kasi na-addict ako sa pag-scroll. Alam mo, kung isa sa mga taong yon sa parang kung yung mga malalaking kumpanya tulad ng Meta ay nagsabi, alam mo Alex, alam mo sobrang depressed ka at lahat. Sino yung pinapanood mo? At sasabihin mo, gusto ko si Billy Bob at gusto kong idemanda yung algorithm. Oo. At alam mo, at imbes na, alam mo, ang Meta ay parang pupunta kami kay Billy Bob at sasabihin, bakit mo pinadepress si Alex at nagsimula siyang gumawa ng mga kalokohan? At imbes na kami ang idemanda mo, bakit hindi mo na lang idemanda si Billy Bob? Oo. Alam mo, kami lang naman ang plataforma. Hindi mo naman idemanda ang Chevy kung may lasing na nakasagasa sa grupo ng mga bata, di ba? Sa tingin ko, doon talaga papunta ang karamihan nito. At sa tingin ko, talagang mapipigil doon ang marami sa mga walang filter, alam mo na, yung mga bara-barang kalokohan na kumakalat dyan. At alam mo, sinasabi kong kalokohan kasi yung iba talaga ganon. Pero alam mo, marami rin naman ng legit, alam mo yon, parang kapag nanonood ka ng mga ito, alam mo yon, may mga tao na lumalabas at kinukunan ng video ang isang aksidente sa sasakyan o sunog o nandoon sila sa lugar kung saan may barilan at may video sila o kung ano paman. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay yung mga taong nakaupo lang at gumagamit ng plataforma. Alam mo yan, parang may entablado sila, tapos nagsasalita sila ng kung ano-ano tungkol sa katapusan ng mundo. O kaya sinasabi nila na mali ang ginagawa ng lahat ng iba. At alam ko kung paano to gawin na mas magaling, pero wala ka namang alam kung paano to gawin. At alam mo yun, kung talagang ipapatupad natin ang mga bagay na to, hindi rin naman ito gagana. Pero sa tingin ko, magsisimula ng matanggal ang mga kalokohan. Sa tingin ko rin, alimbawa, mga 10 taon mula ngayon, ang legacy media, hindi naman ako nagiging pesimista, pero liliit talaga sila sa puntong pag-uwi ko. Gaya na nabanggit ko, dati nanonood kami ng Fox Ride at ng Wednesday Child at iba pa. Wala na akong TV na ganun, kaya Netflix na lang gamit ko. May Google at HBO Max din ako. Minsan sinasabihan akong, uy babe, manood tayo ng Peacock ngayong gabi. Puro streaming services na lang ngayon. Dati, ang balita ay napapanood kada oras na may iba't ibang host. Ngayon, lumiit na ito. Tama. Kaya sa tingin ko, kung ways ang media, syempre, mas alam ko pa kaysa sa kanila, di ba? Isa lang naman akong simpleng lalaki. Papunta na talaga doon ang direksyon nito. Nabanggit mo ang monetization na siyang susi. Kung walang kita, walang saysay. Tama, eksakto. Ibig sabihin, baka magkaroon ng Fox TikTok or Fox na ganito. At ang balita ngayon ay 5 minutong segments na lang. Parang ito na ang 5 minuto mo. Bawat oras, mas maiksi at direkta na ang mga kwento. Malamang na mas kaunti na lang ang makatotohanang pag-uulat ng mga mamamahayag na gumagawa ng malalalim at detalyadong ulat. Pero tinan mo, parang ikaw din, alam mo, yung TikTok mo kumpara sa YouTube mo. Magiging parang, alam mo yun, alam mo yun, sunog. Kung ano-ano pa. May 9 na batang nasaktan. Alam mo yun, bumagsak. Alam mo yun, i-click mo tong link kung gusto mo pang makakita. Gets mo? Tapos, ika-click nila yung link na yon.
Paano mo pagkakakitaan yon kapag magsimula na ang lahat, pati tayo? Hindi ko pinopromote ang Fox dahil nagtatrabaho ako doon. Sinasabi ko lang kasi yun lang alam ko. Tingnan mo, kung wala ako sa trabaho, hindi ako pala balita. Seryoso ako, alam mo yon? Pero alam ko na kami, ibig sabihin kami, sila, Fox, kung ano man, ay talagang agresibo, lalo ng istasyon namin ngayon, na talagang agresibong sinusubukang alamin ang tamang direksyon. Alam mo, nakikita ko yon kasi yung lalaki na gumawa ng kwento tungkol sa amin, ang pangalan niya ay Matt Sedarv. Sige. Ginawa niya ang kwento tungkol sa amin dahil madalas may nakakatawang kuha ang mga camera namin. Kaya sinusundan ko siya at sinusundan niya rin ako. Nakikita ko yung marami sa mga gawa niya, yung sinasabi mo, yung mga reels at iba pang mga bagay kung saan pinaikli niya lahat ng iyon at yung gawa niya, nilalagay niya doon at dumadami ang sumusubaybay sa kanya, alam mo yon, na may saysay naman. Maganda. Halimbawa, magpunta ka sa Apple TV at makikita mo doon ang Fox streaming service. Parang pinipilit talaga nilang itulak ito na may saysay din dahil bagay sa henerasyon ngayon, nasa cellphone at tablet tayo. Inisip ko kung gaano nga ba kumikita ang bawat oras na segment na may iba't ibang balita. Mukhang nahihirapan na rin sila. Paano mo mapapanatiling sustainable yan sa loob ng 5 o 10 taon habang dumarami ang nauhumaling sa clips na wala pang 10 segundo? Kaya kapag lumilipad ako tuwing umaga at muli, napakabata pa nito at hindi natin alam kung saan ito patutungo. Kapag lumilipad kami tuwing umaga, may tinatawag silang leveling out with Stu. Sa totoo lang, naka-on lang ang mic at camera habang lumilipad-lipad kami. At gaya ng sinabi ko, may maliit na grupo na sumasali doon. At talaga namang, hindi mo naabutan yon. Pero parang lumang AOL chatroom ito. Alam mo yan, parang ganito, alam mo yan, at hindi ko alam. Hindi ko alam ang mga edad nila, pero galing sila sa iba't ibang panig ng mundo. May mga Australiano, Aleman, at marami ring hindi taga-California sa US. Para sa kanila, bahagi na ito ng umaga nila. Nagla-login sila, tapos binabasa ko mga komento. Hindi naman yung parang, "Uy Stu, ano tinitingnan?" Madalas tanungin, "Uy Betty, kumusta na yung operasyon mo sa paa?" Kaysa sa iba pa. Nakikipag-usap sila kay Nietzsche. Nag-uusap sila sa isa't isa, alam mo yon? Isang maliit na komunidad. Parang maliit na komunidad ito. Alam ko rin na lahat ito nangyayari sa isang bahay. Sabi ko nga, bago pa lang ito at sinusubukan pa nilang intindihin. Sa totoo lang, kapag lumilipad ako, merong isang lugar na may raw stream. Kaya tuwing lumilipad ako, may raw stream at yon ang open mic ko. Alam mo na, at yon. At alam ko nandun yon, pero hindi ako nag-a-adjust para sa kanila dahil hindi ako makipag-interact. Hindi ko alam kung sino ang nanonood, pero pinapanood nila lahat ng ginagawa natin. Makikita nila agad kung may habulan o malaking sunog, sila ang unang makakaalam at makakapanood. At parang paano mo pagkakakitaan yon? Ganun yon. Meron tayong teknolohiya. Ginagamit nila ang teknolohiya. Pero paano, alam mo yon? Sigurado akong may mga taong binabayaran ng malaki para lang malaman ang sagot dyan. Paano mo pagkakakitaan? Oo, yan ang pinakamalaki. Kung sino man. Ang makakasagot niyan ang magwawagi at mananalo ang kanilang istasyon. Parang alam mo yon. At ito rin ang isang bagay, alam mo, hindi ko na lang babagitin ang pangalan dahil medyo naging malaking issue ito nung nangyari. Pero lumipad kami sa ibabaw ng isang bahay at bahay yon ng isang sikat na tao. Nagbigay ako ng ilang komento tungkol sa, alam mo, nire-renovate nila yon at kung ano-ano pa. Sinasabi ko lang sa'yo, ibig ko sasabihin ko naman sa'yo, napunta ako sa malalim. Tingnan mo ang pangit na bahay na yan. Nagbibiro lang naman ako tungkol doon, alam mo, na kailangan nilang gawin yung para sa kanila at iba pa. Kahit papaano, yung mga tao nila nakausap ang Fox at tinakot silang idemanda, alam mo? Pero sa parehong pagkakataon, nasa Santa Clarita kami noon, may lalaking may baril. At alam mo, yung departamento ng sheriff, sinara nila yung buong lugar. Tinawag nila yung mga SWAT. Lumilipad yung Air Rescue 5 kasama yung ibang SWAT. Alam mo, dumarating sila na dala-dala ang mga gamit nila. Lumabas na bibigan lang pala yung hawak ng tao. Pero alam mo, paano malalaman ng pulis? Hindi ko naman sila sinisisi. Pero yung bahay, may malaking Canadian flag na parang ginawang tabletop. Kaya sabi ko, alam mo, gusto ko ang Canada. May mga tagahanga ako sa Canada. Mukhang hindi nila gusto si Fox sa Canada. Pero gusto nila ako. Pero sige, nagkokomento lang ako.
lumilipad kami. Gumagawa kami ng loop sa likod, literal. Sabi ko, ayan na siya, lalabas na. Yung piloto, sabi niya, sige, iikot ako sa harap. Sabi ko, hindi, hindi. Naka-painter's cap at t-shirt ang lalaking ito. At yun lang. At nakita ko yung puwet niya, alam mo yun, tapos sabi ko, hindi, hindi, hindi. Tapos sabi niya, bakit hindi? Sabi ko, kasi, kung pumunta tayo sa harap, makikita natin yung ari niya. Alam ko naman na pwede kong ipakita yung puwet sa telebisyon. Hindi natin kailangan i-blur yon. Pero kung pumunta tayo sa harap, kaya dito ka lang. Kukunin natin siya habang lumalabas. At alam mo yun, nagbiro pa ako na halatang French-Canadian siya. Alam mo yun, kasi naglalakad-lakad siya. Oo. Tapos, parang naging usapan na yata nagbiro pa yung piloto tungkol sa kanya. Ang mahalaga, nakalusot yung lalaking yon sa kung ano man yon dahil halatang inaresto siya. Nagsulat din siya ng mahabang email. Nang marinig ko yon, sabi ko, Diyos ko, eto na naman. Gusto niya ako makilala dahil nagustuhan niya kung paano ko iniulat ang kwento. Pinanatili kong positibo lagi. Sabi ko pa, baka Frances Canadian siya, nakakatawa. Pero tungkol lang ito sa risk management. Guess mo? Kaya may isang tao sa mas mataas na posisyon na nagsabi, oo, nakaiwas tayo sa gulo. Pero paano kung lumabas yung taong yun nagalit? Paano kung kumuha siya ng abogado? Kasi tinawag ko siyang Frances Canadian, pero hindi naman pala siya Frances Canadian? Ano bang ibig mong sabihin? Lahat ba ng Frances Canadian naglalakad ng hubad? Alam mo yon. Parang nag-generalize ka na lang kasi ngayon. Parang palaging nag-iingat kami. Madalas naming maranasan yan. Tinatawagan kami na, uy, pinalabas mong masama ang kliyente ko. Pero trabaho lang talaga ang pinost ko. Kung nagmukhang masamang tao ang kliyente mo, sila na may kasalanan. Oo. Ibig kong sabihin, nasa pampublikong lugar tayo. Hindi naman kami nasa bakuran mo o sa loob ng bahay mo na nagfi-film. May 18 tao dito na nagla-livestream gamit phone nila. Pero sa akin ka lang galit dahil ako ang may pinakamalaking audience at lahat na offend. Oo. Sigurado akong yun din ang tinitingnan nila. Yung mga humahabol sa'yo, sigurado akong nakikita nila ang pera dyan. Tingnan mo, ito ay, alam mo, sa totoo lang, parang dapat yata umiwas na lang ako dito. Pero, alam mo, kamakailan lang, well, medyo matagal na rin. Nakakuha ako ng maraming batikos dahil sa isa sa mga issue tungkol sa ICE, di ba? Kasi mali ang pagkaintindi ng mga tao sa sinabi ko. Alam mo, inatake nila ako kasi, alam mo, parang may nasabi daw akong hindi maganda. Tingnan mo, oo, may nasabi akong hindi maganda, pero hindi yon tungkol sa ICE at hindi rin tungkol sa mga Hispanic. Tungkol yun sa tanga, yung lalaking gumagawa ng kalokohan sa baba. Pagkatapos, lumalabas na yung mga profesional na biktima. Na-offend ako para sa kanila. Oo, at pagkatapos, nagkalat na sila sa internet ko at kung ano-ano pa. At in-spam kita. At ako naman, literal, alam mo yon, at alam mo, ito ang punto. Sa totoo lang, una, sinubukan ko pang ipagtanggol ang sarili ko. Sabi ko, sige, hindi ako, una sa lahat, hindi ako racist. Hindi mo talaga mapagtatanggol ang sarili mo. Mali ka, malaking pagkakamali yon. Hindi ako racist, wala talaga akong pakialam. Pero yung tanga na nagpakabibo, alam mo yon, nagmalaki nung umalis na lahat at naghagis pa ng mga bote ng tubig habang paalis sila. At pinagtawanan ko yung taong yon. Diyos ko, Diyos ko. Ngayon, Diyos ko. Ako na yung masama. Cancel culture. Oo, tama. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Parang, hindi ko alam kung bakit, pero mabuti na lang at hindi pinansin ng istasyon. Alam nila, pero dinaanan lang nila. Yun ang punto. Pare, Tama. So, umpisa pa lang ng open mic, alam mo yon, at oo, insensitive siya. Pero sigurado ako nararanasan nyo rin to minsan. Humor talaga ito ng mga first responder. Alam mo yun, at alam mo yun, parang, alam mo yun, Pasko nun. Insensitibo ba yon? Oo. Hindi ko kailanman sasabihin yon sa harap ng magulang o kahit sino o kung nandoon ako mismo. Open mic yon. Nasabi ko yun sa mga tao sa helicopter tungkol sa tren nung Pasko. At sinabi ko, hindi na niya kailangan mag-alala sa mga regalo niya sa Pasko. Diba? Diyos ko. Diyos ko. alam mo manhid Manhid. At ito, gusto ko yung termino. humor ng mga first responder. Well, hindi. Totoo yan. Hindi ko pa narinig yon kasi kapag dumarating kami sa isang trabaho, tinitingnan namin yon mula sa pananaw namin bilang mga operator ng rotator na naglilinis ng pinangyarihan. Sabi ko, grabe si Alec, dalhin mo yung walot-walo, yung malaking flipper. Ang ganda nito. Tapos may magkokomento ng, wow, di ako makapaniwala na sinabi ng tao na maganda to. Sabi ko, ay pare, parang
Ha? Alam ko na agad yun nung sinabi mo. Parang, Madalas naming marinig yan, lalo na kapag nagbibiro kami, na parang nagvi-video kami habang may problema yung tao. Pero hindi ganun yon. Humor lang talaga ng mga first responder. alam mo, nagbabalita lang kami. Ganito talaga ang trabaho. Alam mo, hindi mo mapapaligaya lahat ng tao. At hindi mo talaga mapapaligaya lahat. At hindi ko alam kung ilang patay na tao nang nakita mo. O kung gaano karaming totoong trauma na ang nasaksihan mo. Pero sa totoo lang, marami-rami na. Oo, naisip ko rin. Alam mo, hindi ko kayang umupo lang at mag-alala sa magulang niya. Anak siya ng tao, alam mo yon at mga ganung bagay. Oo. Alam mo, wala ba akong puso? Hindi ako ganon. Pero trabaho lang ito. Alam mo, trabaho lang talaga. At alam mo, kung kaya akong tumulong sa isang tao, tutulungan ko sila. Para makuhang balita, di ba? Yan ang trabaho mo. Oo, yun lang. Alam mo yon? Alam mo, nakakatawa na sinabi mo yan para sa amin. Well, lalo na para sa akin, di ba? Ibig kong sabihin, ang dami niyang tagasunod. At para sa akin, kamakailan lang nangyari yon. Noong Abril, nasa 1,000 lang followers ko. Ngayon, mahigit 60,000 na. Kaya habang nagsisimula kang mag-upload ng mga video, kailangan natin tandaan yon, kailangan natin isipin yon. Uy, alam mo, hindi ko pwedeng ilagay ito, hindi ko pwedeng ilagay yon kasi alam mo na baka magalit si ganito or si ganyan. Kaya kailangan mo i-edit lahat para gawing PG. Kung may sense yun, di ba? Minsan nga, pinagbibiruan pa natin yon. Parang, uy, natatanggap tayo ng sulat na sinasabing tinatakot ko raw ang sue o kumikita sa paninira sa kliyente kahit sila naman ang nagsasalita. Wala naman kaming kinalaman doon. Tama. Minsan pakiramdam namin na yung balita, siguro hindi nila kailangang harapin kasi sila ang nagbabalita. Na alam ko naman ginagawa nyo rin, di ba? Pero para sa amin, kailangan namin i-edit lahat ng mga bagay na yon bago lang kami makapaglabas ng isang reel, makapaglabas ng isang bagay na, alam mo yun, may saysay na content, alam mo yun. Hindi, yun nga eh. Kayo, pwede nyong i-edit yon. At yun yung isang bagay na sinabi ko sa mga boss ko na parang, tinan nyo, alam nyo yun, meron kayong live feed mula sa helicopter. Alam mo, isa ba akong halimaw? Hindi ako ganon. Pero alam mo, kung ikukwento ko yung nangyari, minsan, pagdating namin doon, parang bangkay ba yon? Ilalagay mo yung doubler, tapos titingnan mo, hindi lang basta nakaupo. Gusto ko lang malaman, tinaga ba o binaril siya? Alam mo, may medical na basura ba sa paligid niya? Ibig sabihin ba nito, sinubukan siyang buhayin? Ito yung mga detalyeng kailangan mo at yon ang mahalaga. Parang bigla na lang, wala na ako noon. Katulad na sabi mo, dumating kami sa isang eksena at binubuo mo ang mga piraso para alamin kung ano talagang nangyari. Ang tawag ko dito, CSI mula 2,000 talampakan. Tumingin-tingin ka lang sa paligid. May katawan dito, may baril doon, at kung ano pa mga sitwasyon. Alam mo yon, kapag live kami, hindi ko ipapakita ang bangkay. Kahit natatakpan, hindi ko pa rin lalapitan o i-zoom para makita. Gets mo? Tingnan mo, may dugo. Makikita mo yung mga puti o pulang mansa sa kumot. Makikita ron kung saan siya binaril. Gusto ko yung sapatos niya. Oo, gusto ko yung sapatos niya. Alam mo, pero oo, wala ako noon. Wala akong ganong edit. Wala akong ganyang pribilehiyo. Wala na akong ganong edit na yon. At alam mo yun, tapos parang sa akin lahat ay live. Alam mo yun, live ang mic ko. At ako, alam mo yun, magbibigay ako ng disclaimer. Kasi paminsan-minsan may makikita ako at may isip ko, Alam mo ng taon to na bukas ang mic niya. Ay, grabe, bukas ang mic niya. May sasabihin siyang kalokohan. oh, magsisabi ako ng kalokohan ngayon. Alam ko namang bukas ang mic ko. Alam mo yan, parang, pero alam mo yan, dun na pumapasok, dun na napupunta ang trabaho ngayon. Pagdating sa teknolohiya at kung paano nagbago ang mga bagay. Iyan na yon, iyan ang maingat na pagbalanse ngayon. Yan ang mismong punto. At hanggat, alam mo yon, sa tingin ko, kapag mas naging komportable ang mga tao o hindi naman desensitize, pero kapag na-realize nila kung anong pinapanood nila, alam mo yon, magpapatuloy lang ito. Naniniwala ako na desensitized na ang mga tao, lalo na dahil sa TikTok at Instagram. Minsan may mga madugong bagay doon na hindi ko alam bakit nananatili sa Instagram. Kaya kapag may mga taong nakakakita, halimbawa, ng isang tao na nabangga sa freeway, alam mo yan, lumilipad ng isang daan, wala silang pakialam. Sa tingin ko, yun pa yung mga video na may pinakamaraming views, likes, at comments. Siguro yung balita, hindi ko lang alam kung mapapakinabangan nyo yun. Nagabulan kami noon at natatandaan ko yon dahil iniwan ng mga editor ang audio ko. Sinabi rin nila sa akin yon minsang nagiinuman kami. Sabi niya pare, kapag nag-uumpisa ang shift o mabagal ang oras, pinapatugtog namin audio mo. Habulan yon, lalaking nakamotor at babae sa likod.
Alam mo yon, triple digits ang takbo nila, di ba? Nasa freeway 60 kami noon. Papalapit na kami sa 605, kilala ko ang lugar na yon. Tinapik niya, zigzag siya sa mga sasakyan. Magaan ang trapiko, pero tinamaan lang niya bumper, huminto ang gulong at tumilapon ang motor. At sila, literal na lumilipad sa ere. At ako, sa isip ko, parang, GTA na graphics. alam mo yon, iniisip ko sa sarili ko, patay na sila. Oo, patay na sila. Patay na sila. Yung babae at yung lalaki, patay na. Lumilipad-lipad sila. Sumalpok sila sa kalsada habang dumudulas. Para silang mga manika. Ngayon, dumudulas na lang sila. Halos maiyak ako. At ako naman, parang, Diyos ko, ay hindi. At tumayo yung lalaki. Tumayo siya sa 60 freeway habang may mga sasakyan pa ring dumadaan. Hinanap niya yung sapatos niya. Sinuot niya yung sapatos niya. Gulat. Hinahanap niya yung babae na parang wala pa rin sa sarili. Sabi ko, Diyos ko, hindi. Nang magkamala yung babae, sabay silang umalis sa freeway. Diyos ko. Naglakad sila, dumating lahat ng pulis. At ako naman, alam mo na. Huwag mong sabihin sa akin ng tsansa. Oo, pero yun niya, parang kung patay na sila, alam mo yon, live ito. Gets mo? Para itong habulan. Nangyayari talaga ito. At alam mo yun ang sinasabi ko. Parang wala akong. Noong araw nung nagtatrabaho ako sa CBS, ang isang bagay na masasabi kong talagang positibo noong mga unang panahon, kasi nagbago rin yon, ay binigyan ako ng utos na kunang ito sa pinakamagandang paraan na kaya mo. Kami ang magpapasya kung ano ang ipalalabas. Sabi ko naman, perpekto. Sila ang magdedesisyon kung puputulin ng mga eksena o hindi. Tama. Para sa akin, yun na ang pinakamaganda at pinakamahusay. Kasi pwede kang maging natural at sila ang magdedesisyon. Pepekto yon, may sasa yon. Pero ngayon, gaya ng sinabi ko, lahat nanonood na. Alam mo yon? At lahat ng live feed na yan. At alam mo, oo, naiintindihan ko. Ibig ko sabihin, nag-enjoy naman talaga ang mga tao na manood ng mga trend sa internet. Alam mo, yung ibang account na gaya ng mga yon ay may 100,000 katao rin dahil lang nanonood sila ng mga trend na dumadaan. Hindi ko maintindihan kung bakit nakakaaliw yon, pero alam mo na. Malaking industriya yan. Yung mga modelo at mga taong buong buhay na gumagawa ng magagarang bagay, talagang nahuhumaling sila doon. Hindi ko rin maintindihan, pero Alam mo yon, meron ding mundo ng aviation na pinapanood ng marami, may mga sumusubaybay lang sa mga eroplano. Sa totoo lang, ang punto ko, baka magsimulang sumubaybay ang mga tao sa balita. Kasi pakiramdam ko susunod din ang ibang istasyon at kukunin ang parehong ideya. At parang, alam mo yun, sa tingin ko, kapag naging mas karaniwan na ito, sana mawala na yung stigma na yon. O baka magsimula na silang mapansin na, tingnan mo, hindi naman ako, alam mo yon, hindi ako natutuwa dito. Gets mo? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At parang, alam mo yon, parang isang mortician o bumbero, alam mo yon, hindi naman sila uupo doon at sasabihin, Diyos ko, anak ito ng kung sino at kung ano-ano pa. Pero aminin ko na kapag bata ang involved, ewan ko ba, parang may bumabagabag pa rin sa akin. Pero kung maibangga ko ang kotse ko sa post ngayon, hindi ko naman inaasahan na may magluluksa para sa akin. Gets mo ba? Ganun na. Parang ang tanga naman. Di ba niya nakita yung post bigla na lang lumitaw yung post. Tama. Alam mo yon, pero lumilihis na ako sa usapan. Kaya, mga pare, paano tayo napunta mula sa pagtao hanggang dito? Yan ang maganda sa podcast. Malamang 3 oras na tayo. Alex, may tanong ka ba bago tayo magtapos? Hindi pa ako umiinom. Pare, tingin ko halos lahat nasabi na ni Stu. Diyan sana ako titira. Tatapusin ko ito sa isang tanong, kung kaya mo ba talagang sagutin? Kapag live ka sa ere, totoong live ba yon or may delay? May delay. Pero, but kung may mangyari, may pwedeng pumindot ng button. Pero sa tingin ko, sa ngayon, parang 1 segundo o 3 segundo o 4 na segundo o ganon. Sa practical na usapan, halos live na talaga ito. Oo, sigurado kong live na live ito. Sigurado kong live na live ito. At hindi pa ako napunta sa sitwasyon na pinutol ng kahit sino ang feed ko sa lahat ng taon na ginagawa ko ito.
Alam mo, yung original, kahit ano pa ang nangyari, alam mo, yung original na nangyari, gaya ng sinabi ko, alam mo, parang kung nandun ako at naghahanap ako ng mga bagay, alam mo, pareho lang din. Kung mangyari, ipapalabas nila ito. Alam kong mabilis lang ang isang linggong pahinga natin dahil abala tayo sa paggawa ng content at pag-aayos ng kwarto. Pero Stu, saan ka mapapanood ng mga tao, pati content mo, bago natin simulan ito? Fox News. Fox News. Silang napapasawal sa akin. Mahal ko sila. Fox News. Di ko pa narinig yon. Pwede mo bang ibaybay? Sa tingin ko, subukan mo lagyan ng K. Kaya abangan si Stu sa Fox, sakay ng chopper, Sky Fox. At sa susunod, pag-uusapan natin kung saan galing ang pintuang yon, pero hindi pa ngayon. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod, kaya salamat sa panonood mga kaibigan. Paalam na. Gusto ko yan. Salamat sa inyo mga kaibigan. Salamat din sa inyo. Salamat. Stu, salamat. Na-appreciate ko yan. Ang saya nito.